Tinititigan ay walang iba kundi ang kanyang idol na si Ain. Nagningning ang kanyang mga mata sa tuwa, at hindi siya makapaniwalang nakikita niya ito ng personal. Habang si Ryu naman ay naguguluhan kung sino ba siya, dahil bilang isang single na laging nasa loob lang ng bahay, wala siyang kaalam-alam sa mga S. Sino nga ba si Ain? Pagkatapos ay nagbago ang eksena, at makikita natin si Ain na nakaupo sa kanyang sofa habang nanonood ng balita sa kanyang cellphone. Ang balita ay, puno ng mga ulat tungkol sa ilang sikat na artista na misteryosong namatay magdamag dahil sa heart attack. Nakilala niya na ang ilan sa kanila ay mga kaibigan niya. Ramdam niya ang tumitinding takot habang iniisip niya kung ano na ba ang nangyayari sa mundo. Nilapag niya ang kanyang phone sa kama, punong-puno pa rin ng pag-aalala at kaba, at nagsimulang mag-isip. Naisip niya na muntik na siyang hindi makaligtas sa round na ito kung wala ang kanyang bodyguard. Ang maisip pa lang na kailangang patayin ang mga lintek na goblin na yon gamit ang sarili niyang mga kamay ay talagang kinatatakutan pa rin niya. Para gumaan ang pakiramdam, nagbiro siya sa sarili na kung namatay siya ngayong araw, baka nasa balita na rin ang pangalan niya. Dahil sa nag-aalalang mukha ni Ain, tinanong siya ng kanyang bodyguard kung ano ang iniisip niya. Noong una ay binaliwala niya lang ito, pero tumabi ang bodyguard sa kanya, at malumanay siyang hinimok na magsabi. Tinitiyak sa kanya na laging nandito ang lalaki para makinig. Sa malungkot na mukha, inamin ni Ain na iniisip niya. Kung gaano kabilis nagbago ang mundo, at baka mamatay na siya sa susunod na round. Pinakalma siya ng bodyguard, at binigyang diin na trabaho nitong protektahan siya, kaya maaari siyang umasa rito. Ngumiti ng matamis si Ain bilang tugon at nagpasalamat. Sinabi pa ni Ain na noong una siyang bigyan ng kumpanya ng bodyguard, akala niya ay naroon lang ito para bantayan ang bawat galaw niya. Gayunpaman, inamin niya na kung wala ito, baka hindi siya nakaligtas sa unang round. Nagkaroon sila ng biruan ng kanyang bodyguard, kung saan nabanggit ang tungkol sa mga bagong kapitbahay na nagdala ng rice cake na mukhang masarap, pero ang sagot ng bodyguard ay papangit at tataba lang siya kapag kumain ng ganoong mga bagay. Sabi naman ni Ain, ayos lang naman sanang tanggapin ang cake kahit hindi naman talaga nila kakainin iyon. Masyadong naging bastos ang bodyguard sa magkapatid at baka sumama ang loob ng mga ito o nainsulto. Sagot naman ng bodyguard. Nakilalang kilala niya ang mga taong tulad nila. Nagpapakitang tao lang daw ang mga iyon para sa sariling interes. Kung tinanggap daw nila ang rice cake, paniguradong hindi na sila titigilan ng mga iyon sa pangungulit, pero naalala ni Ain ang mga mukha ng magkapatid. Si Wani, na isang inosenteng bata, at si Ryu, na isang malakas na mandirigma, ay hindi naman mukhang masasamang tao para sa kanya. Tapos, may napansin si Ain. Sa isa sa dalawang kapitbahay. Ang isa sa kanila ay mukhang mas matanda na, siguro ay mahigit 15 taong gulang na, ibig sabihin. Ay kailangan niyang makapatay ng 100 goblin para mabuhay. Sabi ng bodyguard, sigurado ngang ginawa iyon ng lalaki kaya ito. Buhay pa. Natataranta na naman si Ain habang sinasabing ang galing ni Ryu dahil nagagawa nitong magmukhang kalmado sa kabila ng malupit at malaimpyernong karanasan. Pagkarinig nito, tumatawang sumagot ang bodyguard na ang pagpatay ng 100 goblin ay hindi naman ganoon kahirap at ang mga hindi nakagawa niyon ay mga tanga lang, pero alam ni Ain sa loob-loob niya na hindi madali para sa mga normal na tao ang pumatay ng 100 goblin. Nagawa lang iyon ng bodyguard dahil bihasa itong lumaban at may propesyonal na pagsasanay. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip tungkol sa lalaking nagngangalang Blackscythe. Sa harap nito, ang kanyang bodyguard ay parang bata lang. Sobrang lakas ni Blackscythe na halos maawa na siya. Naawa siya para sa mga goblin dahil sa brutal na paraan ng pagpatay ni Blackscythe sa kanila. Napaisip siya kung sino kaya si Blackscythe sa totoong buhay. Nagbago ang eksena at makikita nating lumipas na ang isang buwan at Enero 31 na ngayon. Nakahiga na si Ryu sa kanyang kama habang hawak ni Wani ang kamay ng kanyang kuya nang may pag-aalala at sinabing kailangan nitong mangako. Nababalik itong buhay kahit ano pang mangyari. Ngumingiting sumagot si Ryu na huwag mag-alala dahil sobrang lakas niya para mamatay. Kahit Diyos ay hindi siya kayang patayin. Pero kahit narinig ang mga salitang ito, nag-aalala pa rin si Wani. Hinaplos ni Ryu ang ulo ni Wani at sinabihang huwag masyadong mag-alala. Sabi ni Ryu sa kanya, kumain muna siya kapag na-transport na ang kaluluwa nito sa ibang mundo at matulog. Pagkagising ni Wani, naroon na si Ryu sa tabi niya. Pagkatapos niyon, naging asul ang paningin ni Ryu at na-transport na siya. Na-transport siyang muli kasama ang iba pang mga survivors. Habang papasok ang lahat ng natitirang survivors sa dungeon, binalot sila ng matinding takot. Ang ilan ay napasigaw sa sobrang sindak habang ang iba naman ay tumitingin lang sa paligid. Ang lugar ay mas mukhang gubat kaysa sa kahit ano paman. Tapos, isa sa mga babae sa grupo ang nakapansin kay Ryu. Tinawag niya itong lalaking nag-rank number 1 noong nakaraang round. Buong giting na tumayo si Ryu habang ninanamnam ang atensyong nakukuha niya. Napansin niyang nagsisimula ng kumalat ang mga bulungan tungkol sa kanya, isang magandang senyales para sa mga planong nasa isip niya.
Sandaling nagtama ang paningin ni Ryu sa mga kabataang lalaki, pero bago pa niya mapag-isipan iyon, isang boses ang umalinganggaw sa paligid. Isa na namang anghel at aminin natin, napakaganda niya talaga. Pero iba na ito, kaya nagkaroon ng mga katanungan. Mula sa karamihan kung ano ang nangyari sa nauna, ngumiti ng palakaibigan ang bagong anghel at ipinaliwanag na ang dating anghel ay nawala sa hindi malamang dahilan at siya na ang papalit dito. Nang makita ang kanyang ngiti, nagsimulang kumalma ang kaba ng marami. Marahil ang anghel na ito ay hindi magiging kasing lala ng isang bangungot. Nang makita ang ngiti niya, unti-unting kumalma ang kaba ng mga tao. Mukhang hindi naman yata magiging bangungot ang anghel na to. Habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang mga labi, nagpakawala siya ng isang nakakatakot na tawa. Sobrang excited niya, handang-handa na para sa kaunting saya. Matapos ang mahabang sandali, sa isang kaswal na kumpas ng kamay, ibinigay na niya ang bagong quest. Kailangan nilang pumili ng zone leader sa loob ng 3 oras. Nang makita ito, nalito ang lahat. Pero napansin nilang lahat ng tao sa round na ito ay pwedeng makapasa. Hindi tulad ng nakaraang round kung saan kalahati sa kanila ang namatay, napansin ng anghel ang kalituhan sa mga mukha ng mga player. Nang nakangiti, nagpasya siyang ipaliwanag ng maayos ang quest para sa kanila. Sinabi niya na ang round na ito ay hindi tungkol sa pakikipaglaban. Lahat sila ay makakaligtas basta't makakapili lang sila ng isang zone leader. Ang mapipiling leader ay magkakaroon ng kapangyarihang mag-utos. Pwede nilang utusan ang kahit sino sa kanilang zone na gawin ang kahit anong gusto nila, mula sa paggapang sa lupa hanggang sa mamatay na lang bigla. Hindi ba't napakagandang skill nito? Tanong niya, habang tinitingnan ang mga player at ipinapaliwanag ang mga detalye. Isang lalaking may berdeng buhok ang nakikinig ng mabuti, habang ang isa namang lalaki na puro muscles, at may tattoo sa leeg ay mukhang iritang-irita. Tinapos na ng anghel ang usapan at sinabing babalik siya sa loob ng 3 oras para sabotohan kung sino ang magiging leader. Ang lalaking may berdeng buhok, na medyo nanginginig pa, ay nagtaas ng kamay at nagtanong kung ganoon lang ba talaga ito kadali. Bumoto lang daw ng leader at lahat sila ay mabubuhay. Lalong naging nakakatakot ang ngiti ng anghel habang kinukumpirma ito. Isang botohan lang at bigla na lang, babalik na silang lahat sa Earth ng ligtas at walang gasgas. Nang marinig ito, natuwa ang lahat. Nagsimula na silang magdiwang, at sinabing sa pagkakataong ito ay wala nang mamamatay, pero si Ryu na nasa likuran ay nanatiling seryoso ang mukha. Pagkatapos ay hinilingan sila ng anghel ng swerte, bago siya naglaho, kasabay ng pagsisimula ng timer para sa 3 oras. Sa sumunod na sandali, masaya pa rin ang mga natitirang player, dahil walang mamamatay ngayong araw maliban na lang kay Young Man. Hindi siya masaya. Galit na galit siya. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niyang handa siyang lumaban at pumatay ng mga monster. Nang makitang galit si Young Man, natatarantang sinabi ng kanyang kasama na hayaan na lang iyon. Hahayaan naman silang mabuhay ng anghel kung boboto lang sila. Bakit ba raw nagrereklamo ng husto si Young Man? Sumagot si Young Man na ginamit niya ang lahat ng kanyang points para palakasin ang sarili, pero ngayon ay wala man lang siyang matalo kahit sino. Sobrang frustrated lang niya talaga. Pinapanood ni Ryu si Young Man mula sa malayo, iniisip na sa loob ng 99 niyang buhay. Palaging ganito kabilis uminit ang ulo ni Young Man. Tumalikod si Ryu at bumulong na aayusin na lang niya si Young Man kapag dumating na ang tamang oras. Napansin ni Ryu ang diskusyon ng lahat tungkol sa kung sino ang iboboto. Pero sabi ni Ryu, hindi iyon importante sa kanya. Habang naglalakad patungo sa gubat, nagpatuloy siya sa pagsasabing may mas mahalaga pa siyang dapat gawin. Ito ay ang pagpili ng class, ang class ng isang Grim Reaper, ang Diyos ng Kamatayan. Kailangan niyang maabot ang level 10 sa loob ng 3 oras. Maya-maya pa, isang goblin na naka-red hoodie ang lumitaw. Mas lalong hinigpitan ni Ryu ang hawak sa kanyang dagger. Tinukso niya ang goblin at hinamong lumapit pa. Sumugod ang goblin, at si Ryu, na wala man lang emosyon sa mukha, ay tinapos ito agad. Hinati niya ang leeg nito ng napakadali, parang humiwa lang ng mainit na kutsilyo sa mantikilya, pagkatapos ay nag-notify ang system na nakakuha siya ng experience points. Nakakuha rin siya ng 15 ginto, at lahat ng kanyang stats ay tumaas ng 1% dahil sa Rune of Slaughter. Habang nakatayo sa tabi ng natumbang goblin, alam ni Ryu ang dapat niyang gawin, mayroon siyang 3 oras para maabot ang level 10. Kailangan niyang piliin ang kanyang class, iyon lang ang tanging paraan para magtagumpay ang kanyang plano, habang may isa pang grupo ng mga goblin ang papalapit. Inihanda ni Ryu ang kanyang dagger. Hindi niya mapigilang mapangiti habang nakikita ang mga goblin na papalapit, parang mga batang sabik sa cake. Sa sumunod na sandali, nagsimula na ang walang awang pagkatay ni Ryu sa mga goblin, matapos ang 1 oras na pambubuli sa kanila. Pinunasan ni Ryu ang dugo sa kanyang mukha, at tiningnan ang oras. 1 oras na ang nakalipas, bulong niya sa sarili. Binuksan niya ang kanyang status window. Nagulat siya nang makitang nakaabot na siya sa level 9 at nakalikom ng 8 stat points. Mas mabilis ito kaysa sa inaasahan niya. Nang walang pag-aalinlangan, inilaan niya ang lahat ng kanyang points sa agility. Dahil sa ang kanyang base stats, ay masasabing walang kuwenta,
at matapos mabuhay ng 79 na beses, naging sobrang talas na ng kanyang pakiramdam sa labanan. Kusa nang gumagalaw ang kanyang katawan kapag nasa gitna ng bakbakan. Para masuportahan ang kanyang katawan, kailangan niya ng agility. Dito na may napansin si Ryu. Lumingon siya ng may seryosong tingin, mayroong kanina pa sumusunod sa kanya habang abala siya sa pakikipaglaban. Kadalasan, hindi niya pinapansin ang mga istorbo dahil masyado siyang nakapokus sa laban, pero iba ito ngayon. Hindi pa ito nangyari sa mga nakaraan niyang buhay, kaya naisip niyang mas mabuting suriin ito. Itinutok niya ang kanyang madugong dagger sa direksyon ng mga halaman. Sinabi ni Ryu na hindi niya alam kung sino sila, pero ngayon ay kailangan na nilang magpakita. Kung hindi sila lalabas, maghanda na lang sila para sa isang masakit na kamatayan, isang magandang babae na may magulong buhok na kulay kape ang lumitaw. Natataranta siyang lumabas habang nakataas ang dalawang kamay at sinabing nandito lang siya. Napagtanto ni Ryu na siya pala ang aktres. Siya ang aktres na sobrang hinahangaan ng kanyang kapatid. Agad namang sumabat ang bastos na bodyguard para linawin na hindi nila ito sinusundan. Hindi naman sa kinamumuhian niya si Ryu dahil sa kung anong masamang dahilan. Gusto lang niyang mag-relax muna si Ryu. Biglang napansin ni Ryu ang palayaw ng bodyguard na si Sang Chiol, at dito na siya biglang nag-react. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang pangalan. Si Sang Chiol pala ang pinagkakatiwalaang kanang kamay ni Gunrock, ang panganay na anak ng pinakamalaking korporasyon sa Korea, na kilala rin sa nakakatakot na bansag na Heavenly Demon. Isa siya sa mga taong gustong isali ni Ryu sa kanyang team, kasama ang isang pari na usap-usapang may kapangyarihang bumuhay ng mga patay. Hindi inasahan ni Ryu na makakasalubong niya agad ang kanang kamay ni Gunrock, kaya napaisip siya kung bakit pinoprotektahan ng ganitong klaseng tao si Aarin. At doon na siya natauhan. Baka ang paring hinahanap niya ay itong payat at inosenteng babae sa harap niya. Pinanatili ni Ryu ang kanyang composure, at sa malamig na boses ay tinanong niya sila nang diretso kung bakit nila siya sinusundan. Inamin naman nilang sinusubaybayan na nila siya simula pa noong tumapak siya sa gubat. Mukhang kinakabahan si Aarin habang nagpapaliwanag, at sinabing may alok siya para kay Ryu. May pag-asang nakangiti siyang nagsabing gusto niyang makipag-team up kay Ryu, at tinanong kung pwedeng magsanib puwersa sila. Pagkarinig nito, napangiti si Ryu at sumagot na ang pagsasanib puwersa ay nangangahulugang nagtutulungan ang magkabilang panig. Nanginginig na sumagot si Aarin na totoo iyon, pero bumanat si Ryu na wala siyang nakikitang maitutulong nila sa kanya, kaya ayaw niyang makipag-team up sa kanila. Sa bastos na tono, dinagdag pa niyang dapat na silang umalis at huwag nang sayangin ang oras niya sa kalokohang ito at bumalik na lang. Pagkatapos noon, tumalikod na si Ryu at sinabing wala siyang interes na bumuo ng team at nagsimula ng maglakad palayo papasok sa gubat. Kumbaga, ito ang paraan niya para makaganti sa bodyguard. Nang makaalis si Ryu, bad trip ang bodyguard at sinabing napaka-arogante raw ni Ryu. Pero si Aarin, bigla na lang napaluhod sa panghihina, habang bumubulong kung gaano katindi ang presensya ni Ryu, na parang kaya siyang sakmalin nito anumang oras. Sinabi pa niya na talagang gusto niyang makasama sa team si Ryu simula noong una niya itong makitang lumaban, pero hindi naging maganda ang kinalabasan. Ang bodyguard, na naiinis pa rin, ay nagsabing sinabihan na niya si Aarin na ang mga malalakas na tao gaya nito ay laging mataas ang pride, gustong mapag-isa, at ayaw makipagtulungan sa iba. Habang nakatayo sa tabi ng mga bangkay ng goblin, pinag-isipan nila kung ano ang gagawin sa natitirang oras bago ang botohan, at nagpasya silang manghuli na lang din ng mga goblin, gaya ni Ryu para mag-level up. Pero habang nagsisimula silang pumasok sa gubat, may makikitang nakabuntot sa kanila mula sa mga damuhan. Nagbago ang eksena, at makikita natin si Ryu na walang awang pinapatay ang mga goblin habang ang mga ito ay nagkukumahog. Tumakbo para mabuhay. Matapos ang isang oras na pangangatay sa mga goblin, isang grupo ng mga gnoll ang lumapit kay Ryu. At pagkakita sa kanila, napangiti ng malapad si Ryu at sinabing, mukhang may masarap na pagkain kusang lumapit at nang sabay-sabay na sumugod ang mga wolfmen. Kay Ryu, sa isang iglap lang ay parang mga gulay silang tinadtad ni Ryu, at ang mga bahagi ng kanilang katawan ay nalaglag mula sa langit na parang ulan. Dahil doon, sa wakas ay nakaabot na sa level 10 si Ryu. Inabisuhan ng system si Ryu na dahil nasa level 10 na siya, maaari na niyang i-access ang shop. Pagkatapos, may lumitaw na hidden quest para magpalit ng class bago magsimula ang botohan. Kung magpapalit ng class si Ryu ngayong araw, makakakuha siya ng 50% discount sa mga item sa shop. Ipinaliwanag ni Ryu na lahat ay pwedeng pumili ng class pagkaabot ng level 10, pero walang nakakaalam kung paano ito gagawin. Para maging warrior, kailangang makapatay ng 30 monster sa loob ng isang oras, at pwede namang maging berserker, pagkatapos makipaglaban ng isang oras habang patuloy na dumudugo, at kung ano-ano pa. At matapos ang walang humpay na pagpapalakas ng napakahabang panahon, naipon ni Ryu ang kaalamang ito.
Pagkatapos noon, hinawakan ni Ryu ang espesyal na juice ng anghel. Sinimulan niya itong i-absorb at isang maliwanag na dilaw na ilaw ang bumalot sa kanya. Inabisuhan ng system si Ryu na nagpalit na ang kanyang class bilang Grim Reaper at nakakuha siya ng tatlong natatanging abilidad. Una, kapag gumagamit siya ng karit o scythe, tataas ang kanyang attack ng 2. Pangalawa, kapag lumalaban sa gabi, ang bilis niya ay tataas ng 50%. At panghuli, tuwing gabi, lahat ng kanyang pandama ay lalong tatalas. Pero hindi pa iyon sapat. Kaya naman, binigyan ng system si Ryu ng isang Grim Reaper Scythe para sa kanyang class change, na siyang nagluklok sa kanya bilang unang nakagawa nito sa buong mundo. Inabisuhan din siya ng system na umakyat na siya sa apprentice rank mula sa beginner rank. Ipinaliwanag ni Ryu na may 6 na rank sa kabuuan simula sa beginner, apprentice, regular, expert, master, hanggang grandmaster, at bawat rank ay may kaakibat na unique skill para sa bawat class. Nang maabot ni Ryu ang apprentice rank, nakuha niya ang skill na Seal of Death. Gamit ito, maaari siyang maglagay ng selyo sa target at magbigay ng dobleng pinsala kapag pinagsama ito sa double damage ng kanyang sandata, ang Grim Reaper Scythe, kaya niyang magbigay ng 4 na beses na pinsala o quadruple damage. Nakuha rin niya ang skill na tracking na nagbibigay daan sa kanya para mahanap ang lokasyon ng kahit sino basta't natatandaan niya ang mukha o palayaw nito. Grabe, sana may ganito rin akong skill para matrack ang crush ko. Ngayong kumpleto na ang gamit niya, ang unang taong naisip ni Ryu na gamitan ng skill ay si Yang Min. Ginamit niya ang kanyang skill para i-track ito at sinabi ng system na si Yang Min ay nasa 190 metro ang layo na may kasama pang arrow na nagtuturo ng direksyon. Kaya naman, sinimulang sundan ni Ryu ang arrow habang nakangiti ng nakakaloko. Nagbago ang eksena at makikita natin ang isang pagod na si Aarin na itinuturo ang direksyon. Kaya naman, sinundan ni Ryu ang palaso habang nakangiti ng may katuwaan. Nag-iba ang eksena at makikita natin ang pagod na si Aarin. Hirap na hirap siyang tumayo. Bumagsak siya sa lupa at nang sinubukan niyang bumangon, nanginginig na ang buong katawan niya. Sobrang sakit na ng nararamdaman niya at sinabi niya sa bodyguard na hindi na niya kayang tumakbo. Ang bodyguard naman, nasugatan din at tarantang-taranta na, ay tinulungan siyang makatayo. Nakatayo siya doon habang sinasabing parang ikamamatay na niya ang mga sugat mula sa pana. Ang bodyguard, natakot pa rin, ay nagbakasakali at nagsabing baka kung makatagal lang sila ng 1 oras nang hindi namamatay, hindi mapapahamak ang mga tunay nilang katawan. Pero bago pa makasagot si Aarin, may narinig silang boses na nagpatigil sa kanila, si Yang Man iyon at ang kanyang mga kasama. Nakangisi si Yang Man na parang panalong-panalo na, at sinabihan silang hindi na sila makakatakas ngayon. Ang bodyguard naman ay mukhang susuko na, iniisip na hindi siya pwedeng mamatay dahil lang sa babaeng ito. Pero inihanda pa rin niya ang kanyang dagger, dahil mukhang wala na silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Nakita ni Youngman ang dagger at tinawag na matanda ang bodyguard, tinatanong kung gusto ba talaga nitong makipag-upakan sa kanila. Pagkatapos ay itinuro niya ang likuran niya, ipinagmamalaki kung gaano karami ang mga kasama niya, at tinanong ang bodyguard kung bulag ba ito para hindi sila makita. Sumigaw ang bodyguard ng may matinding galit, gustong malaman kung bakit ito ginagawa ni Youngman at ano ba ang mapapala niya rito. Ngumiti lang si Youngman, yung nakakatakot ng ngiting iyon, at sinabing may makukuha siyang sobrang ganda na nagpagulat sa kanilang dalawa. Nagpatuloy si Youngman at sinabing kukunin niya ang babaeng nasa likod nito dahil wala siyang interes sa mga lalaki. Pwede na raw umalis ang bodyguard at hindi niya ito papatulan. Ang gusto lang ni Youngman ay yung babaeng kamukha ng aktres na si Ain. Tapos ang mga kasama ni Youngman, habang tinititigan ang babaeng kamukhang kamukha ni Arin, ay wala nang pakialam kung siya ba ang totoong aktres o hindi. Sa mundong ito kung saan ramdam nila ang sakit, naisip nilang mararamdaman din nila ang sarap, kaya gusto nilang pagdiskitahan si Arin. Nang marinig ito, binalot ng takot si Arin. Pagkatapos ay sinubukan ni Youngman na makipagkasundo sa bodyguard, sinabing kung ibibigay nito si Arin, makakaalis siya ng walang galos at ibabalik din naman nila si Arin ng maayos pagkatapos nilang magsaya. Sa ganoong paraan, lahat daw ay masaya. Naguluhan ng bodyguard. Kung alam lang daw niyang si Arin pala ang habol ng mga ito, iniwan na sana niya ito para iligtas ang sariling balat. Para sa pera lang naman ang trabaho niyang ito. At mas mahalaga ang buhay niya kaysa sa kahit anong misyon. Pero ang takot na magalit ang Heavenly Demon kapag nabigo siya sa tungkulin niyang protektahan ng babae ang nagpabago sa isip niya. Humanda siya para makipagbakbakan. Nang makita ito, natuwa si Youngman na makitang handang lumaban ang matanda. Sinubukan ng bodyguard na makiusap, sinabing isang krimen ang balak nilang gawin, pero tinawanan lang ito ni Youngman. Sino ang magpaparusa sa amin? Pangungutya niya. Walang nakakaalam kung ano ang hitsura namin o kung sino kami sa totoong buhay.
Dahil wala nang matatakbuhan, inihanda ni Naarin at ng bodyguard ang kanilang mga sarili, sinusubukang mag-isip ng susunod na hakbang. Tapos bigla na lang, may ibang nagpakita at walang iba kundi ang God of Death na si Ryu, na chill lang na nakatambay sa ilalim ng puno, pinapanood ang buong eksena. Nakita ni Yongman si Ryu at bakas ang kaba sa mukha niya, nagtataka kung anong ginagawa nito doon. Tinanong ni Ryu si Arin kung anong ginagawa nila doon, pero bago pa sila makasagot, sinubukan ni Yangman na sabihan si Ryu ng may kayabangan na huwag makialam. Pinatigil siya ni Ryu sa kalagitnaan at nagtanong ba ako? Sa'yo? Mabilis na isinalaysay ng bodyguard kay Ryu ang lahat, kung paano sila nilusob ni Yangman at na gusto nilang pagdiskitahan si Arin. Nang marinig ito, tinitigan ni Ryu ng masama si Yangman at tinanong kung totoo ba ito. Si Yangman, na bastos pa rin, ay sumagot na totoo man o hindi, dapat ay huwag na lang makialam si Ryu. Sawang-sawa na si Ryu sa mga kalokohan ni Yangman. Gamit ang malalim na boses, sinabi ni Ryu na, kung pakikialam ko man ito o hindi, wala ka nang pakialam doon, at sarili mo ang pakialaman mo. Kasabay noon, ipinatawag niya ang kanyang mapula at duguang karit na may nakakatakot na aura na ikinagulat ng lahat. Ngayon, habang ang isang kamay ay nasa bulsa, at ang isa naman ay hawak ang kanyang dambuhalang karit na naglalabas ng pulang aura, nagsalita si Ryu sa malalim na boses. Nilinaw niyang hindi niya hahayaang makaalis si Yongman ng walang parusa, lalo na't alam niyang may balak itong manakit ng kapwa. Napanganga na lang si Arin at ang bodyguard niya habang nakatayo sa likuran ni Ryu. Si Yangman naman, nagngangalit ang mga ngipin habang nakikitang tinutulungan ni Ryu si Arin. Nagpasalamat sina Arin at ang bodyguard kay Ryu dahil sa pagliligtas sa kanila. Pero hindi naman. Nagpakabayani si Ryu dahil lang sa kabutihan ng loob. May plano siya. Pagtalikod niya, ipinaliwanag niyang sa pagliligtas sa kanang kamay ng Heavenly Demon, magkakaroon ang mga ito ng utang na loob sa kanya. Ito, para kay Ryu, ay makakatulong sa mga plano niya sa hinaharap. Tsaka, may plano na talaga siyang ayusin si Yangman, kaya parang nakahuli siya ng 2 ibon sa isang bato lang, habang dahan-dahang lumalapit si Ryu kay Yangman, lalong natatakot ang huli. Nanginginig ang boses na nagbabala si Yangman kay Ryu na huwag lalapit, at nagbanta pang papatayin ito. Nang mapansin ang takot sa mukha ni Yangman, si Ryu, na may nakakalokong ngiti, ay mapang-asar na. Nagtanong kung ayaw ba ni Yangman na lumaban, at binanggit na nangangati na siyang subukan ang kanyang lakas. Kaya mga kaibigan, ang goal natin sa likes ngayon ay 3,000 likes. Paki-like at subscribe para suportahan ang ating channel. Ngayon, ituloy na natin. Si Yangman, na inis at takot na takot, ay napaisip kung sino sa matinong isip ang susubok na kalabanin si Ryu, ang mismong pumatay sa mga goblin na parang isang veterano at panguna sa lahat ng rehiyon. Bago pa man makapagsalita si Yangman, may bigla siyang napagtanto. Pero bumasag sa katahimikan si Ryu, at sinabing kung takot si Yangman, at ayaw lumaban, may isa siyang pwedeng gawin. Naguluhan si Yangman at nagtanong kung ano yon. Nakahalukip-kip si Ryu na may ngisi sa mukha, at sumagot na dapat daw itong lumuhod, magmakaawa, at tumahol na parang aso. Doon lang daw pag-iisipan ni Ryu kung pakakawalan siya. Litong-lito si Yangman at naisip na gusto lang siyang ipahiya ni Ryu sa harap ng lahat. Lumingon siya para tignan ng masama ang mga kasama niya, at napagtantong hindi niya kayang gawin yon. Hindi siya pwedeng magmakaawa sa harap nila. Ngayon, sobrang asar na si Yangman nang makita ang nakangiting mukha ni Ryu. Kahit gustong-gusto niyang iwasan ang pakikipag-away kay Ryu, sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa tingin pa lang kay Ryu, ay lalo na siyang nanggagalaiti. Tapos, may naisip siya. Dahil alam niyang hindi na siya ang dating sarili, naalala niya kung paano niya sinuntok at winasak ang pader na nagpapakita ng kanyang pambihirang lakas. Akala ni Yangman, makakaisa siya ng suntok kay Ryu kung susubukan niya at pagkatapos ay walang awa itong papatayin. Mula roon ay tumawa siya ng mayabang at tinawag na bastardo si Ryu. Nilapitan niya si Ryu habang nag-uunat ng mga braso at sinabing hindi na sana siya kinalaban ni Ryu at ngayon, mamatay na si Ryu dahil sa sobrang kayabangan nito. Pagkatapos, makikita natin si Yangman na tuwang-tuwa at may mapang-asar na mukha habang iniisip na unti-unti na siyang nakakalapit kay Ryu. At sa ganitong paraan, mapapatama niya ang isang malakas na suntok sa mukha ni Ryu. Pagkatapos ay gagawin niyang punching bag ang mukha nito. Biglang naglaho ang pulang karit sa kamay ni Ryu, kaya nagulantang ang lahat. Muli, sa gitna ng kumpiyansa sa sarili, ipinaliwanag ni Ryu na dahil nakakamay lang si Yangman sa pakikipaglaban, lalaban din siya ng walang kahit anong armas. Baka kasi isipin ng mga tao na nambubuli lang si Ryu ng mahina at hindi na magiging kapanapanabik ang laban. Noong marinig ito, uminit talaga ang ulo ni Yangman. Pero sawa na si Ryu sa mga pinagsasabi ni Yangman at sa isang iglap, mabilis siyang sumugod palapit kay Yangman, dahilan para magulat ito. Dito na naghanda ng suntok si Yangman habang sinasabing napakayabang nagaguraw nitong si Ryu dahil itinago pa ang armas nito.
At ngayon, sumusugod siya sa akin na parang isang napakadaling target. At dahil doon, mamatay siya. Gamit ang matinding puwersa, iwinasiwas niya ang kanyang suntok sa mukha ni Ryu, pero umiwas si Ryu ng walang kahirap-hirap at binuweltahan siya ng isang napakalakas na sipa. Tumilapon si Yang Man sa lupa, bugbog sarado at duguan. Ngayon, namimilipit sa sobrang sakit si Yang Man habang nakahiga roon, habang hawak ang kanyang kamay, umuungol at nanginginig sa sakit. Pero kahit ganoon, hindi pa rin siya tumigil sa pagmumura kay Ryu. Sa puntong ito, sagad na ang pasensya ni Ryu. Sa mga pagmumura ni Yang Man. Bago pa may magawa ang lalaki, sinipa na ni Ryu ang mukha nito, sabay sabing, sobra-sobra na ang naririnig niyang mura at baka mabulok na ang tenga niya kapag nakarinig pa siya, pero hindi doon huminto si Ryu. Bago pa man makatayo at makapag-isip si Yang Man kung anong gagawin, hinablot siya ni Ryu sa kanyang kwelyo at nagsimulang bugbugin ang mukha nito na parang isang punching bag. Ngayon, sobrang sakit na nang nararamdaman ni Yang Man na parang mamamatay na siya. Napaisip siya kung bakit ba ganito kasakit ang suntok ng lalaking ito. Parang hinahampas siya ng martilyo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yang Man na kasing lakas din ng sa kanya ang mga kamao ni Ryu. At higit pa roon, napakabilis din nito parang kidlat kung kumilos. Bigla namang inihanda ni Ryu ang isang malakas na suntok. At boom, bagsak si Yang Man. Nagsisimula ng lumabo ang kanyang paningin, at ang kanyang mga kasamahan ay naghanda na ng kanilang mga pana at sandata laban kay Ryu, sabay pakawala ng isang palaso papunta sa ulo nito. Pagkakita rito, sumigaw si Aaron sa taranta, binalaan si Ryu na umiwas. Gayunpaman, dahil si Ryu ang Diyos ng kamatayan, hindi siya mamatay sa hamak na palasong ito, at mabilis niya itong iniwasan. Nang makita ito, nataranta ang lalaking may pana. Pero bago pa siya makapaghanda ng isa pang palaso, si Ryu, sa bilis niyang parang kidlat, ay sumugod na sa kanya. Kahit pa nakapagpakawala ng palaso ang lalaki, hindi ito tumama kay Ryu. At sa isang iglap, nasa likuran na niya si Ryu, kaya laking gulat niya. Pinuri pa ni Ryu kung gaano kagaling ang lalaki sa paggamit ng pana. Pagkatapos, sa isang mabilis na kumpas, walang aw, nilaslas ang kamay ng lalaking may pana, at nagsimula itong sumigaw ng pagkalakas-lakas. Nang makita ito, ang lalaking may dagger at ang kalbong lalaki, kahit takot na takot, ay nagsimula ring murahin si Ryu. Kasunod niyon, sabay silang sumugod kay Ryu hawak ang kanilang mga dagger. Pero si Ryu, habang nakangiti ng nakakatakot, ay ginamit ang kaniyang skill, ang Seal of Death, at isang pulang mata na may bungo ang lumitaw. Sa ibabaw ng ulo ng kalbong lalaki, na nagpadoble sa pinsalang matatanggap nito. Gamit ang kaniyang karit, ang kaniyang atake ay tumaas ng 2 beses, at, sa isang iglap lang, tinapyas niya ang 2 binti ng kalbong lalaki. Bumagsak sa lupa ang kalbong lalaki, habang namimilipit sa tindi ng sakit, sumisigaw at umuungol. Nang makita ito, halos mamatay sa takot ang lalaking may dagger. Pakiramdam niya ay maiihi na siya sa kaniyang salawal. Pagkatapos, mabilis na sumugod si Ryu sa lalaking may dagger ng may seryosong mukha, at sinabing dahil humawak sila ng sandata para pumatay, dapat handa rin silang mapatay gamit ang sandata. Muli, sa isang mabilis na hiwa na parang nagtatabas lang ng karot, siya ay pinagpuputol ang mga kamay ng lalaking may balisong, kaya naman namimilipit ito sa matinding sakit na hindi mo aakalain. Samantala, kontento naman si Ryu sa nakikita niya dahil gamit ang Seal of Death at ang kanyang karit, sapat na ang dobleng pinsala para tumagos sa baluti nito. Ngayon, yung lalaking may pana, yung kalbo, at yung lalaking may balisong ay nakahandusay na lahat sa lupa at nagtititili. Humahagulgol sa sakit habang nanginginig ang mga ito. Pagkakita sa kanila, naisip ni Ryu na hindi pa sapat ang nararanasan nila, kaya naman, dahan-dahan siyang muling naglakad palapit sa kanila. Pagkatapos ay makikita natin na dahan-dahang gumawa si Ryu ng maraming malalalim na hiwa sa kanilang mga katawan, habang unti-unti silang pinahihirapan. Sa sandaling iyon, sobrang tindi ng sakit na nararamdaman nila. Kaya nagsimula na silang magmakaawa kay Ryu na patayin na lang sila, dahil mas gusto pa nilang mamatay kaysa maranasan ang malaimpyernong torture na ito. Pero hindi tumigil doon si Ryu. At sa isang kumpas, iwinaksi niya ang dugo mula sa kanyang karit, sabay sabing tumigil na sila sa pag-iyak na parang mga sanggol, dahil wala naman siyang balak na patayin sila. Ngayon, dahil kitang-kita kung gaano katakot ang tatlo, tapos na ang trabaho ni Ryu. Wala naman talaga siyang intensyong patayin sila simula pa lang. Gusto lang niyang ipakita sa kanila ang posibleng mangyari kapag kinalaban siya, dahil may mga plano siya sa hinaharap para kay Yang Man at sa grupo nito. Paglingon niya kay Yang Man, na nagtatago sa likod ng puno habang bugbog ang mukha at madugo ang ilong, idineklara ni Ryu na walang silbi ang pagtatago nito. Kahit Diyos pa ay hindi siya maililigtas ngayon. Sa isang mabilis na kumpas ng karit, pinutol ni Ryu ang kanang kamay ni Yang Man, na nagresulta sa pagtilamsik ng dugo na parang fountain. Naiwan si Yang Man sa hindi maipaliwanag na sakit at may hitsura ng matinding sindak. Si Ryu naman, habang malamig na pinapanood ang eksena, ay pinaalalahanan si Yang Man na huwag maging iyakin. Kumpara sa sakit na ipinaras nila sa kanya, wala pa itong sinabi.
Isang malupit na kumpas na naman ng karit ang pumutol sa isa pang kamay ni Yang Man. Pero hindi doon nagtapos ang kalupitan ni Ryu. Sinimulan ni Ryu ang walang awang pag-torture kay Yang Man, na nagpagulat maging sa bodyguard. Pagkakita rito, sobrang nagulat ang bodyguard, nanlaki ang kaniyang mga mata at hindi na alam ang gagawin. Naisip niya na sobrang lala ni Ryu dahil hindi siya makapaniwala kung gaano kawalang awa nitong tinatadtad ang mga bahagi ng kanilang katawan na parang wala lang. Kahit na nawalan na ang mga ito ng ganang lumaban, pinagpatuloy pa rin ni Ryu ang pag-torture hanggang sa magmakaawa na silang mamatay. Pagkatapos ay sinabi niya na baka isipin ng iba na masyado siyang malupit, pero gusto niya ang ganitong klaseng tao. Habang pinuputol ni Ryu ang isa pang binti ni Yang Man, hangang-hanga ang bodyguard habang pinapanood ang kalupitan nito. Mukhang na-in love na yata siya. Nakatulala pa rin ang bodyguard sa kanyang pagpapantasya nang bigla siyang magising sa boses ni Ryu. Matapos ang madugong torture, kaswal na naglakad si Ryu palapit kina Akran at sa bodyguard at tinanong kung ayos lang ba sila. Sumagot sila na tila natataranta ng kaunti habang nagpapahayag ng kanilang pasasalamat kay Ryu. Habang kampanteng nakaturo ang kanyang hinlalaki sa nakahandusay na si Yang Man at sa grupo nito, sinabi ni Ryu na hindi na nila kailangang mag-alala sa mga iyon. Nasa kalagayan na ang mga ito na hindi na kayang protektahan ang sarili nila. Yumuko si Akran at ang kaniyang bodyguard bilang pasasalamat sa pagtulong ni Ryu. Dahil naku-curious, nagtanong si Akran kung anong mangyayari kapag namatay si Yang Man at ang mga tauhan nito dahil sa sobrang pagdurugo. Prangkang sinabi ni Ryu na kung mamatay sila, edi mamatay, sabay kumpara sa kanila sa mga mababangis na hayop. Habang pinagmamasdan ang pagiging maawain ni Akran, napagtanto ni Ryu na baka mahirapan ito sa malupit na mundong ito. Gayunpaman, pinutol ng bodyguard ang iniisip ni Ryu at tinanong kung bakit hinayaan niyang mabuhay si Yang Man at ang mga tauhan nito. Giit niya, mas mabuting patayin na lang ang mga kaaway para maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Nang marinig ito, lalong natakot si Yang Man. Pero si Ryu, na may makahulugang ngiti, ay nakitang interesante ang bodyguard dahil alam nito kung anong klaseng mundo na ang kinakaharap nila. Ang mga ganitong klase lang ng tao ang mas tatagal sa hinaharap. Pagkatapos ay sinabi ni Ryu na simple lang ang dahilan kung bakit hindi niya pinatay ang mga iyon. Ang pagpatay sa kanila ay walang maidudulot na pakinabang sa kaniya. Medyo nalito ang bodyguard at nagtanong kung baka maghiganti ang mga ito sa hinaharap. Tinitigan sila ni Ryu na takot na yung tipong pumalakpak lang si Ryu ay baka maihina sila sa kanilang mga pantalon. Nakangiting tinanong ni Ryu ang bodyguard, sa tingin ba nito ay may lakas pa ng loob ang mga ito na maghiganti? At kung gusto man nila, handa siya para sa ikalawang yugto ng torture. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ryu na ang walang habas na pagpatay ay makakabawas sa populasyon ng mga player. Nang marinig ang paliwanag ni Ryu, natauhan ang bodyguard. Naintindihan na niya ang gustong ipahiwatig ni Ryu. Ang kaunting survivor sa bawat round ay nangangahulugang mas kaunti ang pwesto para sa mga taong makakapasa. Sa sandaling iyon, lalong lumalim ang paghanga ng bodyguard kay Ryu. Nakita niya na hindi lang malakas si Ryu, kundi napakatalino rin, kaya talagang bilib na bilib siya rito. Dahil naintindihan na ang sitwasyon, napabuntong hininga ang bodyguard at sinabing hindi na niya papansinin ang mga walang silbing basurang ito. Muli, nagpasalamat siya kay Ryu sa tulong nito. Pero pinahinto ng bodyguard si Ryu at tinanong kung pwede ba nitong sabihin ang tunay niyang pangalan o ang pangalan sa bank account nito. Para raw mabayaran niya ito. Hindi huminto si Ryu at gamit ang malamig na boses ay sinabing, "Wag na." At sa ganoon lang, bigla siyang naglaho sa malalim na kagubatan. Ngayon, naiwan ang bodyguard na nagtataka. Tinulungan lang sila ni Ryu nang wala man lang hininging kapalit, kailangan niya itong i-report sa Heavenly Demon. Gayunpaman, may narinig siyang ungol na pumutol sa kanyang iniisip. Paglingon niya, si Yang Man pala iyon na humahagulgol sa sakit. Pagkakita sa kanila, gustong-gusto na silang patayin ng bodyguard. Pero dahil sinabi ni Ryu na huwag silang patayin, nagawa niyang kontrolin ang kanyang galit. Dinuraan niya ang mukha ni Yang Man sabay sabing nakakadiri, at pagkatapos ay umalis na sila. Pagkatapos ay nagbago ang eksena at makikita natin ang lahat ng mga player na nag-aaway-away kung sino ang dapat iboto. Nagsimula silang mag-away-away sa isa't isa na nagdulot ng gulo. Bigla namang may boses na bumasag sa kaguluhan at ito ay si. Seryoso ang tono ng lalaking may berdeng buhok habang sinasabi niyang 2 oras na lang ang natitira at hindi makakatulong sa kanila ang patuloy na pakikipag-away. Nang marinig ito, nagtanong ang ibang mga manlalaro kung ano ang dapat nilang gawin at kung mayroon ba siyang solusyon. Puno ng kumpansya na sinabi ng lalaking may berdeng buhok na mayroon nga siyang plano, kaya naman nagulat ang lahat. Habang nakangisi, naisip niya na masyadong mga tanga ang mga tao dahil madali silang nahuhulog sa kanyang kakayahan. Makikita natin ang lahat ng mga manlalaro na tila na-hypnotize ang mga mata habang sumusunod sa lalaking may berdeng buhok na nagpakita naman ng isang masamang ngiti. Pagkatapos ay babalik tayo sa nakaraan para makita kung ano ba talaga ang abilidad ng lalaking ito. Ang kanyang unique skill ay tinatawag na Rune of Persuasion. At gamit ito, tuwing nakikipag-usap siya sa kahit na sino, malaki ang pagkakataon na susunod sila sa kanyang mga utos.
Noong una, nang makuha niya ang abilidad na ito, nagalit pa siya dahil iniisip niya kung paano siya makikipaglaban gamit ang tila walang kwentang skill na ito. Pero para subukan ito, nakita niya ang isang babaeng nahihirapang lumaban sa 3 goblin. Nagsimula siyang sumigaw na nasa malaking panganib ang babae at dapat nila itong tulungan. Sa sandaling marinig ng ibang mga manlalaro ang kanyang mga salita, agad silang tumakbo patungo sa babae para iligtas ito. Doon niya napagtanto kung gaano kadelikado ang kanyang skill. Sa pamamagitan lang ng pakikipag-usap, kaya na niyang kontrolin ang isip ng iba para gawin ang anumang gusto niya. Ngayon, ang layuning maging zone leader ay sisiw na lang para sa kanya gamit ang kakayahang ito. Pagkatapos, sinabi ng lalaking may berdeng buhok na kailangan muna nilang pumili ng ilang kandidato para mas madaling mapagpasyahan kung sino ang iboboto at pipili sila ng 5 kandidato. Nang marinig ito, sinabi ng isang manlalaro na hindi ito masamang ideya at wala rin silang maisip na mas magandang paraan kaysa rito. Dito na nagsimulang tumawa ang lalaking may berdeng buhok, sa isip-isip niya ay swabe ang takbo ng kanyang plano. Malalim ang iniisip ng mga tao kung sinong 5 tao ang pipiliin, habang pinapanood lang sila ng lalaking may berdeng buhok at nag-e-enjoy sa palabas dahil alam niyang kasama siya sa magiging kandidato. Ngayon, nagsimula na siyang tingnan ng mga manlalaro bilang isang taong mapagkakatiwalaan. Gaya ng inaasahan niya, may isang tao mula sa grupo ang nagsabing gusto niyang maging isa sa 5 kandidato ang lalaking may berdeng buhok, at sinundan naman ito ng iba pa na sumang-ayon din. Noong nagkakagulo at naglalaban-laban ang lahat at hindi alam ang gagawin, siya lang ang gumabay sa kanila kaya tingin nila ay magiging mabuti siyang pinuno. Nang marinig ito, nagpanggap ang lalaking may berdeng buhok na tila hindi niya inaasahan na may magbabanggit sa pangalan niya at sinabing hindi siya sapat para maging leader. Pero lalo siyang pinuri ng mga manlalaro at sinabing nasa kanya ang lahat ng katangian ng isang pinuno. Sa loob-loob niya, sobrang saya ng lalaking may berdeng buhok habang iniisip kung gaano kauto-uto ang mga manlalarong ito na kayang-kayang paikutin. Pagkatapos ay sinabi niya, dahil iyon ang gusto ng lahat, kahit labag sa loob niya ay tatanggapin niya ang pagiging isa sa mga kandidato. Ganito naman ang nangyari sa natitirang 4 na kandidato. Pinili nila si Black Scythe, na siyang rank 1. Sumunod ang isang lalaking nagngangalang Life is a Documentary na rank 2. Sinabi ng lalaking may berdeng buhok na ngayong napili na ang lahat ng kandidato, magsisimula na siya ng may mainit at mabait na ngiti. Sinabi niya na kapag siya ang naging zone leader. Pero bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, sumingit na si Life is a Documentary, at sinabing puro kalokohan lang ang lahat ng ito. Nang lumingon ang lalaking may berdeng buhok, nakita niya ang isang maton na lalaki na may tattoo sa leeg habang kinukutkot ang tenga gamit ang kanyang kalingkingan. Ang pangalan niya ay Life is a Documentary. Ang pangalawa sa pinakamalakas sa zone na may galit na mukha, at sinabing hindi na niya kayang pakinggan pa ang mga basura nito. Nang marinig ito, seryosong sumagot ang lalaking may berdeng buhok na masyadong bastos ang pananalita nito at ang mga taong katulad niya ay hindi kailanman magiging mabuting leader. Pero lalong nagnitnit sa galit si Life is a Documentary at sinabing hindi siya narito para makinig sa sermon, lalo na mula sa isang mahina at kaawa-awang lalaki na mukhang sumususo pa sa nanay niya. Sa narinig na ito, bahagyang nagalit ang lalaking may berdeng buhok, pero nagulat din siya dahil mukhang hindi gumagana ang kanyang skill sa lalaking ito. At kung ganoon nga ang sitwasyon, ibig sabihin ay mas mataas ang level nito kaysa sa kanya. Nagsimulang pagbantaan ni Life is a Documentary ang mga manlalaro, at sinabing kapag hindi sila bumoto sa kanya, papatayin niya silang lahat. Pagkarinig dito, tumatawang nangaral na naman ang lalaking may berdeng buhok at sinabing, talaga bang iniisip mong susunod at pipiliin ka ng mga tao kung tatakutin mo lang sila? Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, kumukulo na sa galit ang dugo ni Life is a Documentary. Bigla na lang, sa isang mabilis na pag-atake, hiniwa niya ang leeg ng lalaking may berdeng buhok at tumilamsik ang dugo sa paligid. Noong una, hindi agad naintindihan ng lalaking may berdeng buhok ang nangyari. Pero habang hawak ang kanyang leeg sa tindi ng sakit, sinubukan niyang magsalita pero wala nang lumalabas na boses sa kanyang bibig. At ganoon na nga, tuluyan nang namatay ang lalaking may berdeng buhok. Ngayon, si Life is a Documentary, na may mga tilamsik ng dugo sa likod at damit, ay seryosong nagsabi na ayaw niyang sinesermonan siya ng kahit sino. At kung hindi sila boboto sa kanya, mamamatay din sila gaya ng basurang ito. Nang makita ito, nagsimulang magsisigaw at magpanik ang lahat ng mga manlalaro, sinasabing pinatay niya ang lalaking may berdeng buhok at isa siyang baliw. Pagkarinig dito, itinutok ni Life is a Documentary ang kanyang madugong balisong sa mga manlalaro at may nakamamatay na tingin na nagsabi, "Anong paki niyo kung pinatay ko siya? Kung may problema ang sinuman sa inyo, lumapit lang kayo rito at sisiguraduhin kong magugustuhan niyo ang gagawin ko sa inyo." Sabay tingin na nagsasabing, "Ano ngayon kung pinatay ko siya? At kung may problema kayo, lumapit lang kayo, at sisiguraduhin kong aasikasuhin ko kayo ng maayos." Hayon na nga. Ang mga taong namanipula ng lalaking may berdeng buhok, na hanggang ngayon ay parang wala pa rin sa sarili, ay nagsimulang magsalita. Sabi nila, isang psycho raw itong si Life is a Documentary,
at hinding-hindi sila boboto sa kanya. Noong marinig ito, ngumiti lang ang unggas ng nakakatakot. Sa isang iglap, bigla siyang sumugod sa kanila at walang awa silang pinagpapatay. Maya-maya lang, ang buong mukha at damit niya ay punong-puno na ng dugo. Kitang-kita sa kanya ang tuwa at excitement habang pumapatay, na parang wala siyang pakialam kahit magbunton pa ang mga bangkay sa paligid niya. Ang isiping, maaari siyang pumatay ng kahit ilang tao nang walang pumipigil o humuhuli sa kanya ang lalong nagpa-excite sa kanya. Pagkatapos ay humagalpak siya ng tawa habang suot ang isang malapad na ngiti at tinging uhaw sa dugo, sabay isip na, ngayong wala na sila, siguradong lahat ay sa kanya naboboto. Kapag naging zone leader na siya, ang unang-una niyang gagawin ay patayin ang mayabang na hayop na si Black Scythe. Habang nangyayari iyon, si Ryu naman ay chill lang na pumapatay ng mga goblin, at umabot na siya sa level 16. Pero sa pagkakataong ito, medyo nadismaya siya dahil kahit 200 monsters pa ang napatay niya pagka level 16, hindi na gumagalaw ang experience bar niya dahil ang level ng mga monsters ay hindi naman tumataas sa 10. Kaya naman, masyadong mababa ang nakukuha niyang experience para mag-level up pa. Pero sakto namang natapos ang 3 oras, at isang dilaw na liwanag ang bumalot sa buong katawan ni Ryu. Sa susunod na eksena, makikita nating dahan-dahang itinatransport ang lahat sa isang ibang lugar. Ang ilang players ay wala ng buhay, habang ang iba naman ay nanginginig sa takot, at ang iba ay tadtad ng malalalang sugat. Sa pagkakita sa ganitong kalunos-lunos na eksena, ang bodyguard at si Arin ay tulala at hindi makapagsalita. Napaisip sila kung anong kamalasan ba ang nangyari rito, at kung bakit napakaraming patay at sugatan. Samantala, si Life is a Documentary naman ay nakatingin lang mula sa likuran. Gaya ng dati, kinuha na naman niya ang papel ng pagiging leader sa pamamagitan ng pagpatay at pagbabanta sa mga tao. Noong makita ni Ryu si Life is a Documentary, inamin niya sa sarili na talagang ipinanganak itong fighter at napakalakas niya, pero ang ugali naman niya ay parang isang baliw. Habang tinitingnan ang duguang mukha nito, naisip ni Ryu na magandang ideya na itumba na ang isang tila time bomb na gaya niya. Pero naisip din niyang hindi pa ito ang tamang oras para gawin iyon. Mayabang na tinawag ni Life is a Documentary si Ryu at sinabing kanina pa siya naghihintay. Nagtanong si Ryu kung anong kailangan nito, at ang sagot ni Life is a Documentary ay simple lang naman daw. May kasama pang mayabang na ngiti nang sabihin niyang gusto niyang maging tauhan si Ryu at magtrabaho para sa kanya. Nang marinig ito, walang emosyong nagtanong si Ryu kung bakit naman siya magtatrabaho sa ilalim nito. Si Life is a Documentary naman, na kampanteng pinapaikot ang kanyang dagger, ay nagsabing, simple lang, dahil kapag hindi nagtrabaho si Ryu para sa kanya, papatayin niya ito. Nang marinig ito, napatawa na lang ng bahagya si Ryu, na ikinagulat ng unggas. Pagkatapos, gamit ang seryosong mukha, sinabi ni Ryu, so, gusto mo talagang makipag-away sa akin? Tumawa uli si Ryu, at sinabing dahil maganda ang mood niya ngayon, kapag lumuhod daw si Life is a Documentary at nagmakaawa para sa kanyang buhay, baka palampasin pa niya ito. Pero dahil mukhang puro muscle lang ang utak ng lalaking ito, nalito lang siya at nagtanong kung bakit siya ang magmamakaawa, siya naman ang papatay kay Ryu. Sinubukan niya uling takutin si Ryu, pero napuno na si Ryu sa kayabangan niya. Pinutol niya ang pagsasalita nito, at tinanong kung hindi ba ito nakakaintindi ng Korean. Kasabay ng isang nakakapangilabot na pulang aura, inilabas ni Ryu ang kanyang Black Scythe, at sinabing siguro, kapag tinagpas na niya ang isa o dalawa sa mga binti at braso nito, doon pa lang ito makakaintindi sa sinasabi niya. Sa pagkakita kay Ryu, at sa nakakatakot nitong aura, biglang natakot at nagpanik ang lalaking puro muscle. Doon lang niya na-realize na maling tao ang kinalaban niya. Si Ryu naman, nang aasar pang nagtanong kung bakit hindi na ito sumasagot o baka nakalimutan na raw nito kung paano magsalita. Dahil sa inis, nagnitnit ang mga ngipin ng lalaki at nagpakilala bilang gang leader ng Junik, sumisigaw niyang sinabi na hindi siya natatakot sa laruang hawak ni Ryu at handa siyang lumaban. Napangiti na lang si Ryu at sinabing matapang nga ang unggas na ito, pero hindi raw niya ito pwedeng patayin dito. Gusto niyang maging zone leader ang lalaking ito dahil may plano siyang gamitin ito sa 3rd round. Habang handa nang sumugod ang lalaki, biglang may narinig na parang kumukutitap na tunog at lumitaw ang anghel mula sa langit. Sabi ni Ryu, swerte ang unggas na ito. Tumalikod na siya, at pinayuhan ang lalaki na mamili ng maayos ng kakalabanin sa susunod kung gusto pa niyang mabuhay ng matagal. Pagkatapos niyon, itinago na niya ang kanyang scythe, at iniwan ang napahiyang lalaki. Nakahinga ng maluwag ang musclehead at naisip na sobrang bigat ng pressure na nanggagaling kay Ryu. Pakiramdam niya ay mamatay na siya sa takot. Pero habang nagnangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, sumumpa siya na kapag naging zone leader na siya, walang awa niyang papatayin si Ryu, at dahan-dahang ito torture. Napansin naman ng anghel na nagpatayan ang mga tao, pero sabi niya ay wala siyang pakialam doon. Sa isang pitik ng kanyang daliri, sinimulan na niya ang voting quest. Nagsimula ang timer sa loob ng 5 minuto, at pwedeng bumoto ang kahit sino sa kung sino ang gusto nila sa pamamagitan ng pagtingin lang sa taong iyon ng sandali.
Kailangan nilang sabihin ang salitang vote sa kanilang isipan, at ang sinumang hindi boboto sa loob ng 5 minutong ito ay mamamatay. Sa sandaling magsimula ang timer, buong pagmamalaking tumayo ang musclehead, iniisip ang mga gagawin niya kapag naging zone leader na siya. Pero biglang nasira ang diskarte niya nang mapansin ang isang babae na hindi nakatingin sa kanya. Binantaan niya ito at sinabing papatayin niya ito kapag sa iba bumoto. Sumagot naman ang babae at sinabing nakaboto na siya sa kanya at wala siyang balak na titigan ang isang lalaking puro muscle na tadtad pa ng dugo ang mukha. Ang musclehead naman, sa sobrang hambog, ay sumigaw na ang sinumang hindi titingin sa kanya ay mamamatay. Noong ang 5, sabi naman nitong si Life is a documentary, wala raw siyang pakialam. Sabay ngiting mayabang, sinabi niyang gusto niyang maging tauhan si Ryu at magtrabaho para sa kanya. Pagkarinig nito, walang emosyong nagtanong si Ryu kung bakit siya magtatrabaho sa ilalim nito. Itong si Life is a documentary, na buong kumpiyansang pinaikot ang kanyang balisong, ay nagsabing papatayin niya si Ryu kapag hindi ito sumunod sa kanya. Pagkarinig nito, natawa ng bahagya si Ryu, na ikinagulat nung lalaki. Pagkatapos, seryoso ang mukha, sinabi niyang, "So, gusto pala ni Life is a documentary na makipag-away kay Ryu." Tumawa ulit ng kaunti si Ryu, at sinabing dahil maganda ang mood niya ngayon, kung luluhod daw si Life is a documentary sa harapan niya at magmamakaawa, baka palampasin pa niya ito. Pero anuman ang sabihin niya, medyo nalito tong maskulado at sinabing siya naman ang papatay kay Ryu, kaya bakit siya ang magmamakaawa. Muli niyang tinakot si Ryu, pero hindi na nakapagtiis si Ryu. Sa kanya, pinutol niya ang sinasabi nito, at tinanong kung hindi ba nakakaintindi ng Korean itong si Life is a documentary. Kasabay ng isang nakakatakot na pulang aura, inilabas ni Ryu ang kanyang itim na karit at sinabing sa tingin niya, kapag pinutol niya ang isa o dalawa sa mga braso't binti nito, ay doon pa. Nauunawaan ang mga sinasabi niya. Pagkakita kay Ryu at sa nakakapangilabot nitong aura, biglang natakot at nataranta ang maskuladong lalaki dahil napagtanto niyang maling tao ang binangga niya. Si Ryu naman, nang uuyam na tinanong ang unggas kung bakit hindi ito sumasagot o kung nakalimutan na ba nitong magsalita. Pagkarinig dito, nagnitnit ang mga ngipin ng maskuladong lalaki at nagpakilala bilang leader ng gang na Junik. Pasigaw niyang sinabi na hindi siya natatakot sa kung anong laro ang hawak ni Ryu at handa siyang makipaglaban. Si Ryu, na may bahagyang ngiti, ay nagpaliwanag na matapang nga ang lalaki, pero hindi niya ito pwedeng patayin dito. Gusto niyang ang maskuladong lalaki ang maging zone leader dahil balak niya itong gamitin sa ikatlong round. Habang handa nang umatake ang lalaki kasabay ng isang kumukutitap na tunog, biglang lumitaw ang anghel mula sa langit. Sinabi ni Ryu na swerte ang lalaki, tumalikod ito, at pinayuhan siyang pumili ng mabuti ng makakalaban sa susunod kung gusto pa nitong mabuhay ng matagal. Pagkatapos nun, binawi niya ang kanyang scythe at iniwan ang nainsultong maskuladong lalaki sa likuran. Medyo nakahinga ng maluwag, ipinaliwanag ng lalaki na ang pressure mula kay Ryu ay masyadong matindi. Pakiramdam niya ay pwede na siyang mamatay sa sobrang takot. Tapos, habang nagngangalit ang mga ngipin sa galit, sumumpa siya na kapag naging zone leader na siya, papatayin niya si Ryu ng walang awa at dahan-dahang pahihirapan. Ngayon, napansin ng anghel na nagpatayan ng mga tao at nangamatay, pero sinabi niyang wala siyang pakialam doon. Sa isang pitik lang ng kanyang daliri, sinimulan na niya ang voting quest. Nagsimula ang timer sa 5 minuto, at pwede silang bumoto sa kahit sinong gusto nila sa pamamagitan ng pagtingin sa tao ng sandali. Kailangan nilang sabihin ang salitang boto sa kanilang isipan, at ang sinumang hindi boboto sa loob ng 5 minutong ito ay mamamatay. Pagkaumpisa pa lang ng timer, buong pagmamalaking tumayo ang maskuladong lalaki, habang iniisip ang gagawin niya kapag naging zone leader na siya. Gayunpaman, ang kanyang yabang ay nayurakan nang mapansin niyang may isang babaeng hindi man lang nakatingin sa kanya. Binantaan niya ito, at sinabing papatayin niya ito kapag hindi bumoto para sa kahit sino pa. Sumagot siya ng pabalang, na nagsasabing binoto na niya ito, at ayaw niyang tumitig sa isang lalaking puro muscle lang ang laman ng utak, na may dugo sa mukha. Ang lalaking puro muscle, gaya ng inaasahan, ay sumigaw na mamamatay ang sino mang hindi titingin sa kanya. Nang ang 5, tapos na ang ilang minuto, at inanunsyo na ng anghel na may mabait na ngiti na oras na para ilabas ang mga resulta. Isang malaking screen ang lumitaw kasama ang mga pangalan, at kahit na nasa unang pwesto ang lalaking maskulado, nanalo lang siya ng may ilang daang boto. Si Ryu naman, sa kabilang banda, ay nakakuha ng nakakalulang 2,077 boto. Galit na nagsimulang maghanap ang lalaking maskulado ng mga taong hindi bumoto sa kanya. Gayunpaman, inanunsyo ng anghel na ang Life as a documentary ang nasa unang ranggo, kaya siya ang naging zone leader. Sa isang palakpak, ibinigay ng anghel ang posisyon sa lalaking maskulado, nang umisi at naisip na konting oras na lang, at pagsisisihin na niya si Ryu.
Pero bago pa siya makapag-isip ng malalim, may nakakuha ng atensyon niya. Pagtingin niya sa kanyang skill window, napansin niyang 10 tao lang pala ang kaya niyang utusan sa kabuuan. Isa itong one-time use skill. Matapos niyang gamitin ito sa 10 tao para sundin ang utos niya, hindi na niya muli magagamit ang skill na ito. Hindi rin ito tatalab sa mga player na may class na. Ang revelasyong ito ay nag-iwan sa kanya na sobrang dismayado. Ang anghel na may nakakalokong ngiti ay nagpatuloy sa pagsabing hindi pa tapos ang round. Mayroon pang hidden quest, at nang marinig ito, nagsimula ng magpanik ang lahat. Tapos ay may lumabas na quest window na nagpapaliwanag na maaari silang makakuha ng class matapos makakuha ng isang item na may kaugnayan sa class, na nag-iwan sa lahat na nalilito kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ng anghel na natapos na sana nila ang quest na ito kung naabot lang nila ang level 10 bago pa nagsimula ang botohan. Nang marinig ito, isang lalaki ang nagkamot ng ulo, at nagtanong kung paano siya makakapatay ng mga monster kung wala namang mga monster sa paligid. Naging matalim at galit ang ekspresyon ng mukha ng anghel habang sinasabi niyang may mga monster kahit saan. Sadyang masyado lang silang tamad at takot para hanapin ang mga ito. Nagpatuloy ang anghel sa pagbunyag na may kabuuang 80,000 tao sa buong mundo ang nakakuha na ng class. Nangyari ito sa ikalawang round bago ang botohan. Binanggit din niya na may isang tao mula sa kanilang zone ang nakagawa ng kahanga-hangang bagay na ito. Nagulat ang lahat at nagtanong kung sino ito. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ipinakita ng anghel ang isang malaking system window na may lahat ng impormasyon. Doon, si Ryu ang nasa unang ranggo sa buong mundo, at siya ang unang nakakuha ng class, na sinundan ni Heavenly Demon habang ang lahat ay nakatingin ng may pagkamangha. Hindi lang basta nakakuha ng class si Ryu, kundi siya ang kauna-unahan sa buong mundo na nakagawa nito. Higit pa doon, ang pangalan ng class niya ay Grim Reaper, ang Diyos ng Kamatayan. Habang kumakalat ang mga bulong-bulungan tungkol kay Ryu, nakatayo lang siya ng balewala na may mga kamay sa kanyang bulsa, relax na relax lang. Ngayon, nang makita ang mga salitang Grim Reaper, ang Diyos ng Kamatayan, nagulat ang lahat at nagsimulang magtsismisan kung anong uri ng class kaya iyon. Ang sabi ng iba, sa pangalan pa lang ay parang napakalakas na nito, at inisip nila kung iyon ba ang dahilan kung bakit hawak ni Ryu ang dambuhalang karit na iyon. Sa gitna ng mga tsismis, nayayamot na ang lalaking maskulado dahil ang plano niya ay gamitin ang kanyang zone leader skill para kontrolin si Ryu at bugbugin siya ng husto. Pero sino nga ba ang mag-aakala na nakakuha na pala si Ryu ng class kung saan-saan? Kaya mga guys, ngayong araw ay mayroon tayong 4,500 likes. Mangyaring i-like at mag-subscribe para suportahan ang channel. Ngayon, magpatuloy na tayo. Ipinaliwanag ng anghel na ang ranking na ito ay base sa kung sino ang unang nagpalit ng kanilang class. Nang makita ng anghel ang system window, napansin niyang hindi lang si Ryu ang una sa kanyang zone na nagpalit ng class, kundi siya rin ang una sa buong mundo. Pinuri niya ito. Nakuha ni Ryu ang kanyang class sa loob lamang ng 39 na minuto at 42 segundo, na talagang kamangha-mangha. Binanggit ng anghel na ang Grim Reaper class ay isang hidden class at iisang tao lang sa buong mundo ang pwedeng makakuha nito. Pagkatapos noon, mawawala na ang class na iyon. Ang nakakatuwa, ang pangalan ni Ryu na Black Scythe ay swak na swak sa class niya. Sa isang nakakalokong ngiti, tinanong pa ng anghel kung nakikita ba ni Ryu ang hinaharap o kung anuman dahil masyadong tumpak ang pangalan nito sa kanyang class. Si Ryu naman, na laging kalmado at walang emosyon ang mukha, ay nagpaliwanag na wala siyang alam tungkol doon. Sinabi niya na ang pagkakakuha niya ng Grim Reaper class ay nagkataon lang talaga. Habang nagpapatuloy sila sa pag-uusap, napansin ng ibang mga player na hindi bastos makipag-usap ang anghel kay Ryu, kabaligtaran ng nakagawian niyang ugali. Napangiti si Ryu sa sarili niya, napagtanto na walang ideya ang anghel na ito sa naging proseso kung paano niya nakuha ang Grim Reaper class. Ang alam lang niya ay isa siyang Grim Reaper, at ang mga Grim Reaper ang mortal na kaaway ng mga anghel. Ngayon, matapos marinig ang sagot ni Ryu, dahan-dahang inilagay ng anghel ang kanyang kamay sa kanyang labi na nagpapakita ng interes. Naging medyo nakakaloko ang kanyang ekspresyon dahil hindi siya makapaniwala na may isang tao mula sa kanyang zone ang nakakuha ng class. Ibig sabihin nito, si Ryu lang ang tanging hindi maapektuhan ng zone leader skill. Pagkarinig nito, nalito ang lahat ng mga player at nagsimulang magtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagpa siya ang anghel na ipaliwanag ang lahat ng may kaugnayan dito habang may isang mainit na ngiti. Nilinaw niya na ang autoridad ng zone leader skill ay hindi tatalab sa mga taong nakakuha na ng class. Ibig sabihin nito ay hindi mauutusan ng lalaking maskulado si Ryu. Idinagdag din niya na nakalimutan niyang sabihin ang pinakaimportanteng impormasyon. Ang zone leader ay maaari lamang gumamit ng kanilang skill sa 10 tao, at ito ay isang one-time use skill, hindi unlimited. Isang nakakapangilabot na katahimikan ang bumalot sa mga player. Yung anghel naman, nagtataka kung bakit ba niya ipinaalam to sa lahat. Naibulong pa nga ni Ryu, ano ba yan, gaga ba siya? Sumagot ang anghel at sinabing ang pinakamabilis na player na nakakuha ng class ay dapat lang na makatanggap ng nararapat na reward.
Sa isang pitik lang ng kanyang daliri, binigyan niya si Ryu ng dalawang reward. Ang una ay isang low-rank armor selection coupon. At ang pangalawa naman ay isang misteryosong chest. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ryu at agad na binuksan ang armor selection. Sa harap ni Ryu, may lumitaw na tatlong magkakaibang armor. Isang plate armor, isang leather armor, at isang robe para sa Mage. Walang pag-aalinlangang pinili ni Ryu ang leather armor dahil magbibigay ito ng proteksyon nang hindi nakakaapekto sa bilis ng kanyang galaw. Sunod namang binuksan ni Ryu ang misteryosong chest at lumitaw ang tatlong pagpipilian. 3 beses na experience boost para sa round na ito, 3,000 gold, at ilang impormasyon tungkol sa ikatlong round. Pinag-isipang mabuti ni Ryu ang kanyang pipiliin, lalo na't sa ikatlong round, uulan daw ng mga halimaw mula sa langit. Kaya naman, nagpasya siyang ang 3 beses na experience boost ang pinakamagandang choice para mas mapabilis ang pag-level up niya. Inanunsyo ng anghel na tapos na ang round at muli silang magtitipon-tipon para sa ikatlong round sa susunod na buwan. Unti-unti nang naglaho ang lahat sa isang nakakasilaw na dilaw na liwanag, biglang naging nakakatakot ang tono ng anghel habang sinasabi niyang excited na siya para sa susunod na round at sa magiging reaksyon sa mga mukha nila. At doon na nga natapos ang round na ito. Nag-notify ang system na sa kabuuan, 873,502 tao ang nakaligtas sa round na ito. Sa susunod na sandali, makikita natin ang mga lalaking nagpapanik, nagising na habol ang hininga at basang-basa ng pawis. Una niyang tiningnan ang nanginginig niyang kamay na mukhang ayos naman, pati na rin ang isa pa niyang kamay at mga binti, para masigurong buo pa ang mga ito. Nakahinga siya ng maluwag nang ma-realize na hanggat hindi siya namamatay sa mundong iyon, walang mangyayaring masama sa totoong katawan niya. Seryoso ang kanyang mukha nang mangako siya na sa susunod, kahit pautusan siya ng Diyos na maging bastos kay Ryu, hinding-hindi na niya gagawin yon. Ayaw na niyang maranasan pa uli ang sakit at takot na naramdaman niya ngayong araw. Nagbago ang eksena. At makikita natin ang bodyguard na sinusubukang patahanin si Ain, na nakaupo sa sofa habang may hawak na kape. Takot na naman siya dahil sa mga nangyari, pero nabanggit niyan sa pagkakataong ito, wala naman siyang ginawang masama. Ligtas lang siya salamat sa bodyguard at kay Ryu. Sa kabila ng takot, nagawa pa niyang ngumiti at magpasalamat ng husto. Taos puso siyang nagpasalamat sa bodyguard. Ang bodyguard naman, medyo nag-aalinlangan at nahihiyang sumagot. Sabi niya, ginagawa lang naman daw niya ang kanyang tungkulin na bantayan siya, kaya wala lang daw yon. Medyo nalungkot naman ang mukha ni Ain. Gustong-gusto talaga niyang pasalamatan si Black Scythe mula sa kaibuturan ng kanyang puso. At nagtanong siya kung may paraan ba para magawa yon. Ipinaliwanag ng bodyguard na, dahil hindi naman nila alam ang totoong pangalan ni Black Scythe, o kung ano ang hitsura nito, wala silang paraan para mahanap siya. Dinagdag pa niya na sa tingin niya, ayaw talagang ibunyag ni Black Scythe ang tunay niyang pagkakakilanlan. Dahil tumanggi pa nga itong ibigay ang bank account number niya, na sana'y naging daan para malaman kung sino talaga siya. Pagkarinig nito, talagang nalungkot si Ain nang ma-realize na wala silang magagawa, kahit na gustong-gusto na niya itong makita. Nagbigay ng suggestion ang bodyguard. Sabi niya, kung talagang gusto ni Ain na ipakita ang pasasalamat kay Black Scythe, pwede siyang magbigay ng isang makabuluhang regalo kapag nagkita sila sa ikatlong round. Sumang-ayon naman si Ain na magandang plano nga iyon. At nangako siyang mag-iisip ng isang bagay na siguradong magugustuhan ni Black Scythe. Pinayuhan ng bodyguard si Ain na kumain, magpahinga, at mag-relax muna. Siniguro niyang magkikita sila kinaumagahan. Pagkatapos niyon, ay umalis na siya sa bahay ni Ain. Habang papasok na siya sa elevator, biglang tumunog ang kanyang phone, at laking gulat niya nang makitang ang tumatawag ay walang iba kundi ang Heavenly Demon. Binati ng bodyguard ang Heavenly Demon dahil sa pagkuha nito ng Dark Knight class, pero binaliwala lang ito ng Heavenly Demon. Tinanong nito kung kamusta na ang bodyguard at si Ain. Medyo nag-aalangang nagpaliwanag ang bodyguard na dahil sa isang malas na pangyayari, ay hanggang level 8 lang ang naabot nila ni Ain. Mabuti na lang at walang sinuman ang malubhang nasugatan. Pagkarinig nito, naging seryoso ang tono ng Heavenly Demon. Habang papunta sa kanyang sasakyan, nabanggit ng bodyguard. Napapunta na siya para makipagkita sa Heavenly Demon at magbibigay ng detalyadong report ng personal dahil mahaba-habang kwento raw ito. Sa isang malalim na boses, nagtanong ang Heavenly Demon kung tungkol ba ito kay Black Scythe na kinumpirma naman ng bodyguard. Inutusan ng Heavenly Demon ang bodyguard na pumunta sa hotel niya dahil gustong-gusto niyang marinig ang bawat detalye tungkol kay Black Scythe. Pagkapasok ng bodyguard sa kanyang kotse, may isang taong nagmamasid sa kanya mula sa malayo at ang taong iyon ay walang iba kundi si Ryu. Kung ibabalik natin ang oras ng 10 minuto, makikita natin si Ryu na nagising mula sa dungeon habang mahimbing na natutulog si Wani sa tabi niya. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ryu at agad na inactivate ang kanyang tracking skill dahil inaasahan na niyang ang unang gagawin ng bodyguard ay i-report ang lahat sa Heavenly Demon. Inihanda ni Ryu ang kanyang sarili para sundan ang bakas ng bodyguard.
gamit ang kanyang tracking ability para mahanap ang tagpuan nila at makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa kanyang mga posibleng kalaban. Matapos ang mahimbing na tulog ni Wani, pabalik sa kasalukuyan, makikita ang isang kontentong ngiti sa mga labi ni Ryu. Alam niyang tama ang kutob niya, dahil papunta nga ang bodyguard ng diretso sa Heavenly Demon. Lumipat ang eksena sa isang madilim na gabi sa ilalim ng kabilugan ng buwan, kung saan nakatayo ang Heavenly Demon sa kanyang balkonahe, habang nagmamasid sa syudad sa ibaba. Ninanamnam niya ang katahimikan ng sandaling iyon, at sinabing ang mga ganitong gabi ay perpekto para sa trabaho. Kasabay ng kaisipang iyon, tumalikod na siya, dahil alam niyang malapit na siyang makatanggap ng ulat tungkol kay Blacksite bago siya magsimulang kumilos. Maya-maya pa, naupo na siya sa kanyang sofa, naghihintay sa pagdating ng bodyguard sa kanyang kinalalagyan. Hindi niya mapigilang mapaisip tungkol sa misteryosong figura na si Blackscythe, ang top 1 ranker sa buong mundo. Binabalot ng kaba ang kanyang isipan, kaya naman sinimulan niyang ituktok ang kanyang mga daliri sa lamesa. Pinag-iisipan niya kung inatake ba ni Blackscythe ang bodyguard sa Ain. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at idineklara na kapag naglakas loob si Blackscythe, nasaktan ang kanyang mga tauhan, hinding-hindi niya ito palalagpasin. Kahit ano pa ang ranggo nito sa mundo, sa sandaling ito, sa wakas ay nasilayan na natin ang mukha ng Heavenly Demon. Nakaupo siya ng seryosong-seryoso, suot ang isang itim na suit, habang may hawak na baso ng wine sa isang kamay, at nakapatong naman ang kabilang kamay sa kanyang pisngi. Nakadekwatro ang kanyang mga binti, bakas na seryoso siya, at hindi basta-basta magpapaapi sa anumang banta, kahit galing pa ito sa pinakamalakas na manlalaro sa buong mundo. At habang iniisip niya kung anong gagawin niya kay Ryu, sa wakas ay dumating na ang bodyguard sa kanyang kuta at kumatok sa pinto. Nagbatian silang dalawa, at muling binati ng bodyguard ang Heavenly Demon ng may nakangiting mukha. Pinuri siya nito dahil sa pagkuha ng isang unique class, at sa pagligtas niya sa round na iyon. Naupo ang Heavenly Demon sa kanyang sofa, at habang umiinom ng wine ay sinabing ang ikalawang round ay parang sisiw lang para sa kanya. Nakuha lang daw niya ang unique class dahil sinuwerte siya, at wala naman talagang espesyal sa kanya. Sabi naman ng bodyguard, ang swerte ay isa ring kakayahan. At saka, ang pagiging pangdalawa sa buong Korea ay hindi lang basta nakukuha sa swerte. Isang malaking karangalan daw na makatrabaho ang isang tulad ng Heavenly Demon. Habang pinakikinggan ng Heavenly Demon ang lahat ng papuring iyon ng may tipid na ngiti, uminom siya ng wine sabay titig ng matalim sa bodyguard bago inilapag ang baso sa lamesa. Sabi niya, siguradong may kailangan ang bodyguard sa kanya. Kaya naman daw todo bola ito, habang nananatiling tahimik lang ang bodyguard. Pagkatapos, nang may banayad ng ngiti, tumango ang Heavenly Demon, at sinabing maaari itong magtanong ng kahit ano, at huwag matakot. Hindi naman daw niya ito kakainin o ano. Nag-aalangang nagtanong ang bodyguard kung maaari bang sabihin ng Heavenly Demon kung paano o saan niya nakuha ang kanyang class. Nakangiting ikinaway ng Heavenly Demon ang kanyang kamay at sinabing wala namang espesyal doon dahil pumatay lang naman siya ng ilang mga halimaw. At bigla na lang daw siyang inabisuhan ng system na nakakuha siya ng class, iyon lang ang nangyari. Ngayon, tingnan nating mabuti ang Heavenly Demon na nakakalokong nakangiti. Mukhang mayroon siyang itinatagong sikreto. Alam niyo ba, hindi talaga dahil sa pakikipaglaban sa mga halimaw kaya siya nakakuha ng bagong class. Hindi, sadyang sinuwerte lang talaga siya. Nang mamigay ang anghel na iyon ng mga unique class sa lahat, hindi lang basta ordinaryong skills ang nakuha niya. Sa halip, napunta sa kaniya ang isang astig na item na nagbibigay sa kaniya ng kakayahang magpalit ng class. Hindi niya ipagsasabi ang napakahalagang impormasyong ito sa kahit kanino, kahit pa sa pinakamalapit niyang kasamahan. Kasi naman, ang mga tao ay mabilis magbago sa isang iglap lang, at wala siyang balak magtiwala sa kahit kanino kundi sa kanyang sarili lang. Alam niyo naman, ang mga tao ay mabilis magbago sa isang iglap lang, at wala siyang balak magtiwala sa kahit kanino kundi sa kanyang sarili lang. Hindi niya maaaring ipagsabi ang napakahalagang impormasyong ito sa kahit kanino, kahit pa sa pinakamalapit niyang kasamahan. Kasi naman, ang mga tao ay mabilis magbago sa isang iglap lang. At wala siyang balak magtiwala sa kahit kanino kundi sa kanyang sarili lang. Masyado siyang maingat at hindi agad inilalabas ang kanyang alas. Ngayon, seryoso na sa pakikipag-usap ang ating Heavenly Demon, at ang tono ng kaniyang boses ay seryosong seryoso. Sabik siyang malaman kung paano sila napuruhan noong ikalawang round. Nanlamig ang kaniyang mga mata habang nagtatanong, si Blackscythe ba ang may gawa nito? Isang nakapangingilabot na tingin, grabe. Ang bodyguard naman, na mabilis mag-isip, ay siniguro sa kaniya na hindi si Blackscythe ang may gawa ng pinsala. Sa katunayan, siya pa nga raw ang nagligtas sa kanila sa gulo. Napataas ang kilay ng Heavenly Demon, na tila nagulat ng sandali. Gusto niyang malaman ang buong kwento, bawat detalye. Kaya naman, ikinuwento ng bodyguard ang lahat ng nangyari. Pagkatapos, nagpahayag siya ng matinding pag-aalala. Nag-aalala siyang baka naapektuhan ang mentalidad ni Ain dahil sa lahat ng nangyaring ito. Napaupo roon ang Heavenly Demon habang malalim ang iniisip. Nakakuyom ang kaniyang mga daliri,
na nagpapakita kung gaano siya kalapit na mawalan ng pinagkakatiwalaang tauhan at muntik nang mawala si Ain. Seryosong sitwasyon talaga ito. Kinuha niya ang kaniyang baso ng wine sa lamesa, uminom ng kaunti, at saka tinanong kung anong nangyari sa mga lalaking nagtangkang itumba ang kaniyang bodyguard. Inisip niya kung binigyan ba sila ni Black Scythe ng masakit na katapusan. Ikinuwento naman ng bodyguard na talagang binugbog ng husto ni Black Scythe ang mga lalaking iyon. Pinahirapan niya raw sila hanggang sa nagmakaawa na silang mamatay, pero hindi niya sila tinuluyang patayin. Ang dahilan ay naisip niyang walang saysay ang itumba sila, at binanggit din niya na kapag mas kaunti ang tao, mas kaunti rin ang pwesto para sa iba na makalusot. Pagkarinig nito, tumango ang Heavenly Demon bilang pagsang-ayon, habang iniisip na, hindi naman ganoon kamali ang hinala ni Black Scythe. Pero may isang tanong na tumatakbo sa isip niya, paano kung bumalik ang mga lalaking iyon para maghiganti balang araw? Inilatag ng bodyguard ang buong plano ng pagpapahirap, habang ang dakilang demonyo naman ay humihigop ng kanyang alak, malalim ang iniisip. Mukhang hindi naman basta-basta mabuting tao itong si Black Scythe. Siguradong may sarili siyang motibo sa pagtulong sa tauhan niya, at ang ating dakilang demonyo ay hinding-hindi papayag na may utang na loob sa kahit kanino. Kaya naman, nagpasya siyang kailangan na niyang makaharap ang Black Scythe na ito sa lalong madaling panahon. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, iniisip na kapag nagkita sila ni Black Scythe, kailangan niya itong pasalamatan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nilinaw niya na gusto niyang bantayan si Black Scythe, at kung sakaling may kailanganin ang lalaking iyon o may ipagawa sa bodyguard, kailangan niya itong i-report agad-agad. Ayaw niya talagang magkaroon ng utang na loob at gusto niyang kontrolado ang lahat ng nangyayari. Pagkatapos, habang papalabas na, biglang huminto ang dakilang demonyo at lumingon. Sa mga matang kasing lamig ng isang makamandag na ahas, hinarap niya ang mga nagtangkang mambastos kay Ain, at tinawag silang mga hayop. Hiningi niya ang kanilang mga username. Habang lumalayo ang tingin natin, makikita si Ryu na nakatayo sa labas ng gusali ng dakilang demonyo. Handa na siyang umalis dahil tapos na ang trabaho niya roon. Ngayon, alam na niya kung saan nakatira ang dakilang demonyo, at magiging madali na ang pagpapatuloy ng kanyang mga plano. Napakalakas na player ng dakilang demonyo, lalo na't ang class niya ay Dark Knight, na talagang nakakapangilabot. Para magamit ang mga skill ng isang Dark Knight, kailangang mag-ipon ng user ng tinatawag na Dark Aura, na makukuha lang sa pamamagitan ng pagpatay ng tao, at paghigop sa kanilang buhay. Bagay na bagay ang class na ito sa isang tulad ng dakilang demonyo na may hilig sa pagpaslang, pero ang target lang niya ay ang mga taong itinuturing niyang masama. Seryosong nag-isip si Ryu kung hindi ba masyadong mapanganib na magkaroon ng ganitong tao sa kanyang team. Pero nagpasya siyang haharapin na lang niya ito pagdating ng tamang panahon. Sa ngayon, may kailangan siyang puntahang mahalagang lugar. Pumara siya ng taxi at nagsimulang isipin ang pag-recruit sa kanya. Lumipat ang eksena sa tindahan kung saan bumili si Ryu ng mga lottery ticket. Sa loob, sapo ng may-ari ang kanyang ulo, halatang problemado at frustrated. Sinabi niya ang kanyang kawalan ng pag-asa dahil hindi na niya alam ang gagawin. Maya-maya pa, may pumasok sa tindahan. Si Juri iyon, ang anak ng may-ari. Nang makitang problemado ang kanyang ama, nilapitan siya ni Juri at tinanong kung ano ang problema. Noong una ay nag-alinlangan pa ang kanyang ama at sinabing wala lang iyon, pero mapilit si Juri sa kanyang pagtatanong. Sa huli, inamin din niya na ipinagbawal na ng gobyerno ang mga lottery ticket. Dahil sa biglaang pangyayaring ito, nabaon siya sa mahirap na sitwasyon. Ipinaliwanag niya na may isang player kamakailan na nanalo sa maraming lottery ticket, na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. At hinala ng gobyerno na dahil ito sa skill ng isang player o kung anong kaugnay na issue. Dahil dito, ipinagbawal na nila ang lottery sa buong Korea. At dahil ang tindahan nila ay umaasa lang sa pagtitinda ng lottery ticket, hirap na sila ngayon dahil wala ng halos customer. May ngiti sa labi na tiniyak ni Juri sa kanyang ama na huwag mag-alala. Nabanggit niya na magtatapos na siya sa pag-aaral sa lalong madaling panahon. At hahanap siya ng part-time na trabaho para makatulong sa kanilang pera habang nasa ganitong krisis. Pero iginiit ng kanyang ama na dapat ay mag-focus lang siya sa pag-aaral dahil ang pangarap niya ay maging isang doktor. Sinubukan ng ama na itago ang bigat ng problema sa pera. Pero inamin ni Juri na isinuko na niya ang pangarap na maging doktor dahil sa nangyayari ngayon sa mundo. Biglang naramdaman ng kanyang ama ang bigat ng lahat ng kanyang takot at kaba. Nag-aalala siya sa kung anong pwedeng mangyari sa susunod na round, at ang maisip lang na may mangyayaring masama kay Juri ay hindi na niya kaya. Inamin niyang kahit gusto niyang maging normal ang lahat, hindi niya mapigilang mag-alala. Kung magpapatuloy ang ganito, pakiramdam niya ay mababaliw na siya. Nang makita ang ama sa ganoong kalagayan, pinagaan ni Juri ang loob nito habang hawak ang kanyang kamay. Sinabi niyang huwag na itong mag-alala. Ipinaliwanag niya na ngayong may class na siya, hindi na siya basta-basta mamamatay sa ibang mundo. Naguluhan ang kanyang ama at tinanong kung anong ibig niyang sabihin sa pagkakaroon ng class. Bilang sagot, ginamit ni Juri ang kanyang skill.
Inilapit niya ang kanyang kamay sa kamay ng ama, at isang maliwanag na dilaw na ilaw ang lumabas dito at pumasok sa katawan ng kanyang ama. Nagulat at namangha ang kanyang ama sa biglaang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. May maliwanag na ngiti sa labi, itinaas ni Juri ang kanyang kamay na naglalabas ng nagniningning na dilaw na ilaw. Ipinaliwanag niya sa kanyang ama na dapat ay gumaan na ang pakiramdam nito ngayon dahil sa kanyang kakaibang skill na nakuha niya mula sa kabilang mundo. Talaga namang gumaan ang pakiramdam ng kanyang ama at pinuri si Juri sa kanyang kakayahan. Nagpasalamat siya rito. At siniguro naman ni Juri na sabihan lang siya nito tuwing malungkot ito at gagamitin niya ang kanyang skill para pawiin ang mga alalahanin nito. Buong sigla ring hinimok ni Juri ang kanyang ama na magpakasaya. Tumawa ang ama at sumang-ayon na anuman ang mangyari sa hinaharap, hindi na nila dapat ito alalahanin sa ngayon. Sabay nila itong haharapin pagdating ng panahon. Sakto namang tumunog ang doorbell, hudyat na may dumating na customer. Lumingon ang tatay ni Juri para batiin ang customer, pero bigla siyang nagulat nang makita niyang walang iba kundi si Ryu, ang taong dahilan kung bakit ipinagbawal ng gobyerno ang lottery. Ay agad na nagulantang nang makita niyang walang iba kundi si Ryu ito, ang taong may kasalanan kung bakit may ban ang gobyerno. Mga tiket pala yon sa loto. Bumulong si Juri sa tatay niya at tinanong kung sino ba to. Sobrang kinabahan ng tatay niya at sumagot na siya ang taong nanalo sa 115 loto, at lahat yon ay puro first place. Dahil sa mga panalo niya, ipinatigil ng gobyerno ang loto, kaya naman nagkaproblema ng malaki ang tindahan nila. Tinapik ni Ryu ang balikat ng may-ari at dahan-dahang lumapit dito habang tinatanong kung natatandaan pa ba siya nito. Binanggit niyang marami siyang biniling tiket sa loto rito noong nakaraang buwan. Nag-aalinlangan ang tatay ni Juri, pero inamin niyang naaalala nga niya ito. Bago pa man may masabi ang tatay, biglang yumukod si Ryu, kaya naman nagulat ang matanda. Humingi ng tawad si Ryu, at sinabing dahil sa kanya, nabaon sa problema ang may-ari ng tindahan. Nakita raw niya sa balita na pagkatapos niyang manalo sa loto, ipinagbawal na ito ng gobyerno. Dahil sa pagbebenta ng tiket galing ang pangunahing kita ng tindahan, nahihirapan na ang may-ari. Taos-pusong humingi ng paumanhin si Ryu. Habang tinitingnan at pinapakinggan si Ryu, nakatitig lang si Juri sa kanya, at pakiramdam niya ay bigla siyang kinabahan sa hindi malamang dahilan. Iwinagayway ng tatay niya ang kanyang kamay, at sinabing hindi naman kasalanan ni Ryu at ayos lang yon. Hindi naman daw sila nagugutom kahit hindi na sila makapagbenta ng mga tiket sa loto. Pero giit ni Ryu, hindi ito ayos. Naniniwala siya na dahil siya ang punot dulo ng problemang ito, dapat siya rin ang lulutas nito. Inabutan ni Ryu ng isang puting sobre ang tatay ni Juri, at ipinaliwanag na bayad pinsala ito. Sa loob ng sobre ay may 10,000 dolyar. Bago pa sila makapagsalita, umalis na si Ryu at naiwan silang tulala. Hawak ang sobre, napaisip ng malalim ang tatay ni Juri. Nagpa siya si Juri at ang tatay niya na ibalik ang pera, kaya mabilis na tumakbo si Juri para habulin si Ryu. Maya-maya ay nakita natin si Juri na. Sa wakas ay naabutan na si Ryu, at tinawag ang pangalan nito mula sa likuran. Nang marinig siya, huminto si Ryu, at habang papalapit ang dalaga, makikita ang pagtataka sa mukha nito at nagtanong kung siya ba si Ryu. Tinanong naman ni Ryu kung kilala ba siya nito, at nag-aalinlangang sumagot si Juri na magkaklase sila sa kolehiyo. Pero hindi pa rin siya makilala ni Ryu, kaya naman medyo nagulat ang dalaga. Tinanong niya kung talaga bang hindi siya nito nakikita sa klase. Ngumiti ng tipid si Ryu, at ipinaliwanag na isa lang siyang single na virgin, isang talunang laging nasa bahay lang, at hindi marunong makisalamuha sa mga tao. Pero inamin niyang kilala naman niya ito dahil ito ang taong gusto niyang isama sa team niya. Mayroon itong buffing at napakalakas na support skills, at nagkita na sila sa ika-27 buhay niya sa ika-7 round kung saan iniligtas niya ang buhay nito. Doon niya nalaman nakaklase, anya pala ito, kaya hindi naman purong kasinungalingan noong sabihin niyang hindi niya ito nakikilala. Medyo nahihiyang nagtanong si Juri kay Ryu kung pwedeng pumunta muna sila sa parke para mag-usap. Ngumiti si Ryu at tumango bilang pagsang-ayon. Nagbago ang eksena at nakita natin silang dalawa na nakaupo sa isang bench sa parke, na tila ba isang magkasintahang nakadate. Iniabot ni Juri ang sobre ng pera kay Ryu, at iginiit na hindi nila pwedeng tanggapin ang ganito kalaking halaga. Alam ni Ryu na ito talaga ang mangyayari kaya niya ibinigay ang pera, kaya tumanggi siyang bawiin ito, na ikinagulat ni Juri. Pinipilit pa rin ni Juri na kunin niya kahit kaunti man lang sa pera, dahil nagsisimula na ring mangalay ang kamay niya sa katatagal ng paghawak dito. Matigas na tumanggi si Ryu, at ipinaliwanag na ibinigay niya ang pera sa may-ari ng tindahan dahil nakonsensya siya na siya ang naging dahilan ng pagkawala ng kita nito. Kaya naman, hindi na niya ito pwedeng bawiin. Nang marinig ito, nagsimulang mataranta si Juri, at sinabing masyadong malaki ang halagang iyon, at hindi nila alam kung paano babayaran ang kabutihan niya, na siya namang talagang gustong mangyari ni Ryu. May naisip na paraan si Juri, at nagmungkahing kukuha na lang siya ng 1,000 dolyar, at ibabalik ang natitirang 9,000.
Tinanong siya ni Ryu kung bakit siya ang nagdedesisyon imbes na ang may-ari ng tindahan. Sumagot siya na ang may-ari ay ang tatay niya, kaya may karapatan siyang gumawa ng ganoong desisyon. Pagkatapos, medyo nalungkot si Juri, at sinabing hindi pa rin siya makapaniwalang hindi siya nakita ni Ryu sa klase, gayong nakilala niya agad si Ryu pagkakita nito sa tindahan. Pagkatapos ay nagbago ang timpla ng mukha niya, at medyo nagalit habang nagpapakyut. Nang makita ito, humingi ng paumanhin si Ryu sa kanyang isipan. Bigla namang lumapit ng husto si Juri kay Ryu, at pinilit itong tingnan siyang mabuti para matandaan ang mukha niya at ang pangalan niyang Juri. Ngumiti naman si Ryu at siniguro sa kanya na tatandaan niya siya. Nang mapagtanto ni Juri na sobrang lapit na niya kay Ryu, bigla siyang namula. Pero nagbago na naman ang mood niya, at naging malungkot siya habang iniisip na medyo awkward na magpakilala sa kaklase kung kailan magtatapos na sila sa pag-aaral. Nakangiti pa ring inalo siya ni Ryu, at sinabing ayos lang yon dahil magkakilala na naman sila ngayon. Iminungkahi pa niya na kahit graduate na, sila ay pwede pa rin silang magkita. Pagkatapos, tinanong niya kung pwede ba niyang makuha ang number nito. Bahagyang namula si Juri, at nag-alinlangan sandali, pero sa huli ay ibinigay rin niya ang number niya kay Ryu. Sinabi ni Ryu na ang mga magkakaibigan ay karaniwang may number ng isa't isa, at nang maayos na ang lahat, nagpaalam na siya at umalis. Napansin ni Juri na hindi pa rin pala niya naibalik ang pera sa huli, pero hindi na yon ang mahalaga ngayon. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya, at hindi niya mapigilan ang nararamdaman. Nagsimula siyang mahiya at mamula, habang inaamin na gusto na niya si Ryu. Ipinaliwanag niya na nakikita na niya si Ryu sa kanyang. Nung una ng taon niya, binubuli siya ng malala, at mula noon, tuwing nakikita niyang kinakawawa si Ryu, tumatawag siya ng pulis para humingi ng tulong. Dahil naawa siya rito, sinimulan niyang sundan si Ryu palagi hanggang sa hindi niya namalayan na nahuhulog na pala ang loob niya sa kanya. Pero, wala siyang lakas ng loob na umamin. Ngayong nagkita silang muli, tinulungan ni Ryu ang pamilya niya. Nagpasya siyang maging mas vocal sa nararamdaman niya. Habang bahagyang nakatagilid ang ulo at hinahawakan ang kanyang buhok, tinanong ni Juri kung pwede niyang yayain si Ryu na kumain sa labas. Samantala, si Ryu naman ay chill lang sa kama niya, hawak ang cellphone at nakikipag-chat kay Juri. Tinanong niya kung kumain na ito, at kung hindi pa, baka pwedeng mag-lunch sila ng mga 1:00 ng hapon. Sabi naman ni Ryu, sige ba, ako na ang magbabayad. Nag-usap sila sandali, pero napansin ni Ryu na parang extra friendly yata si Juri sa kanya. Todo bigay si Juri para pasayahin siya. Inisip ni Ryu na baka sobrang laking pasasalamat lang ito dahil binigyan niya ang babae ng malaking halaga ng pera. Pero para kay Ryu, parang may kakaiba sa kinikilos nito. Inisip niya na kahit ano pa ang dahilan, ang paglapit kay Juri ng ganito ay baka makatulong para ma-recruit niya ito sa team niya sa susunod. Kaya naman, naging seryoso ang mukha niya, bumangon sa kama, at nangakong gagawin niya ang lahat para manatiling buhay si Juri hanggang sa huling round. Kaya guys, ang like goal natin ngayong araw ay 4,200. Paki-like at subscribe naman sa channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, salamat sa pagsuporta sa channel. Ngayon, ituloy na natin. Maya-maya lang, bihis na si Ryu. Nakaitim na damit at pantalon siya. Nakita siya ni Wani, ang nakababata niyang kapatid, at nagtaka ito. Tinanong niya si Ryu kung saan ito pupunta. Sabi lang ni Ryu, makikipagkita siya sa isang kaibigan. Naguluhan si Wani dahil, alam niyo naman, si Ryu ay isang single na loser na walang kaibigan. At saka, bihira lang siyang magbihis ng maayos at maligo, kaya nakakagulat talaga ito. Kaya naman, dumiretso na si Wani sa punto at nagtanong, kaibigan ba yan o babae? Nung marinig to, wala namang nakitang masama si Ryu, at nagtanong kung bawal ba siyang magkaroon ng kaibigang babae. Tapos, ninitian niya ng matamis si Wani at sinabing mauna na itong mag-lunch at wag na siyang hintayin. Pagkatapos nun, umalis na siya para makipagkita kay Juri, habang si Wani naman ay naiwang tulala sa gulat. Masyadong mabilis ang mga pangyayari, at kailangan pa niyang i-process ang lahat. Sa wakas, natauhan siya. Totoo ba? Makikipag-date ba talaga si Ryu sa isang babae? Nagbago ang eksena, at napunta tayo sa isang mamahaling restaurant na tinatawag na steakhouse. Isa itong lugar na talagang napakamahal. Sa loob, nagtatanghalian na si Ryu at Juri. May matamis na ngiti sa mukha ni Ryu habang tinatanong si Juri kung nagustuhan ba nito ang juicy na steak. Si Juri, na parang lumilipad pa ang isip sa panaginip, ang narinig lang ay ang salitang gusto, kaya namula siya at nagtanong, ano? Anong gusto ko? Nilinaw ni Ryu na ang steak ang tinutukoy niya, at sumagot din si Juri na oo, talagang napakasarap ng steak. Sinabihan siya ni Ryu na kumain lang ng kumain ng steak hanggat gusto niya, pero mararamdaman mo ang pagkailang sa pagitan nilang dalawa. Nakaupo lang silang dalawa at walang masyadong sinasabi, kaya medyo naging awkward ang paligid. Mas lalong nahihiya si Juri. Dahil hindi niya alam kung paano babasagin ang katahimikan, pinilit niya ang sarili na maging matapang at magkaroon ng lakas ng loob na magsalita.
Sa wakas, tinanong niya si Ryu kung paano nito nagawang manalo ng unang pupwesto sa lottery ng 115 beses. Sumagot si Ryu na may kasama pa ring ngiti na may isang matandang lalaki na may baboy sa ulo ang nagpakita sa panaginip niya at ibinigay ang mga winning numbers. Pagkarinig nito, sinubukang imagine ni Juri ang matandang may baboy sa ulo at tinanong si Ryu kung magkano na ang napanalunan niya sa lahat ng lottery na iyon. Nilinaw niya na kung ayaw itong sabihin ni Ryu, ayos lang naman. Pero si Ryu, na nakangiti pa rin ng malumanay, ay nagsabing nanalo siya ng sapat na pera para hindi na mag-alala sa gastusin habang buhay. Pero para magamit ang perang yon, kailangan muna niyang mabuhay sa susunod na round. Pagkarinig nito, mabilis na nagtanong si Juri tungkol sa naging karanasan ni Ryu. Sa unang round ng tower, kinuwento niyang parang itinapon siya sa impyerno dahil kahit langgam daw ay hindi siya nakapatay noon. Ano pa kaya ang humarap sa nakakatakot na hamon na pumatay ng 100 goblin? Si Ryu naman, nakalmado lang ang mukha, ay umaming naging mahirap nga ito. Tinanong naman ni Juri si Ryu kung anong zone siya galing. Relax lang na uminom ng tubig si Ryu at sumagot na hindi na niya matandaan ang eksaktong numero ng zone. Pero ang huling numero raw ay 5. Nahihiya namang sinabi ni Juri na 7 ang dulo ng numero ng zone niya. Sayang naman at hindi sila magkikita sa mga dungeon. Umaasa pa naman siyang pareho sila ng zone. Ngumiti si Ryu para palakasin ang loob niya, habang iniisip sa sarili na hindi ito dapat malungkot dahil sa hinaharap, magsasama-sama rin ang lahat ng zone. Siguradong magkikita rin sila. Nagtanong din si Juri tungkol sa level ni Ryu, at sinabi ni Ryu na nasa level 10 na siya. Masayang sinabi ni Juri na level 10 na rin siya, at nakakuha siya ng class na tinatawag na supporter. Na-curious si Ryu at nagtanong kung ibig sabihin ba nito ay kaya niyang i-buff ang stats ng ibang tao gaya sa laro. Si Juri naman, na mas confident na ngayon, ay nagpaliwanag na ang skill niya ay tinatawag na Bless, at sa paggamit nito, kaya niyang pataasin ang lahat ng stats ng sinumang makakatanggap ng kanyang basbas. Inactivate niya ang kanyang skill, at may lumabas na berdeng ilaw mula sa kanyang kamay habang inilalapit ito sa kanya. Naiiyak sa tuwa, na-realize niyang sa wakas ay magkakaroon na rin siya ng silbi sa taong nagligtas sa kanya. Sa itaas ng ulo ni Ryu, may nabuong isang mahiwagang pattern, at binalitaan siya ng system na ang lahat ng kanyang stats ay tumaas ng 50%. Ang epektong ito ay tatagal ng 3 oras. Dahil sa sobrang bilib, pinuri ni Ryu si Juri, at sinabing napaka-cool ng skill nito. Sa totoo lang, alam na niya ang tungkol sa skill na ito mula sa dati niyang buhay, pero ang pakiramdam na may kasalong kaibigan sa pagkain ay bago para sa kanya. Para sa kanya, kakaiba ang karanasang ito, at talagang nag-enjoy siya, na wala na rin ang ilang na naramdaman nila kanina. Pareho silang nagpatuloy sa pagkain habang nakangiti. Pagkatapos, nagpasalamat si Ryu kay Juri para sa ibinigay nitong buff. Tila nagkaroon ng bagong lakas dahil sa enhancement, kaya pabirong tiningnan ng masama ni Juri si Ryu bago ito tuluyang ngumiti ng napakatamis. Siniguro niya kay Ryu na wala lang iyon, at sinabing kung kailangan man niya ng tulong sa hinaharap, tawagan lang siya nito. Pwede raw siyang tumawag kahit kailan at handa itong tumulong. Tumango lang si Ryu bilang pagsang-ayon at nagsabing, sige. Pagkatapos ay tinanong ni Ryu kung ano ang gustong sabihin ni Juri sa kanya sa telepono, at tila nagulat ng bahagya ang dalaga. Napagtanto niyang dapat ay nasabi na niya ito kanina pa, kaya pabiro niyang pinagalitan ang sarili dahil sa pagiging makalimutin. Pero, habang may malambot at mainit ng ngiti, nagsimula siyang magpasalamat kay Ryu para sa perang ibinigay nito sa kanila. Ipinaliwanag niya na malaking tulong ang pera dahil baon sa utang ang pamilya niya, at dahil doon ay nabayaran na nila ang lahat ng kanilang mga loan. Masaya na ang tatay niya ngayon, at lahat ng iyon ay dahil sa kabutihan ni Ryu. Nangako rin siya na hahanap siya ng paraan para makaganti sa kanya. Nagulat ng bahagya si Ryu sa pasasalamat na ito, at sinabi kay Juri na hindi na niya kailangang bayaran pa siya. Ipinaalala niya sa dalaga na siya ang dahilan kung bakit nawalan ng mga customer ang tatay nito, kaya tama lang na bayaran niya ito. Nang marinig ito, tumayo si Juri habang pumapalakpak, at excited na sinabi na kung ayaw ni Ryu ng pera, mayroon siyang ibang alok. May maibibigay siyang iba kapalit nito. Pagkatapos, nagsimulang magliwanag ng dilaw ang kanyang kamay habang may inaabot siya. Kumuha siya ng isang item mula sa kanyang inventory. Sa kuryosidad ni Ryu, tinanong niya kung ano ito, at iniabot naman ni Juri ang kanyang kamay. Nagpakita siya ng isang kulay lilang kristal na may kakaibang mga pattern. Inamin niya na hindi niya rin alam kung ano ba talaga ito. Nakuha raw niya ito habang pumapatay ng mga goblin. Pinilit niyang kunin ito ni Ryu at sinabing hindi nito pwedeng tanggihan ang kanyang regalo. Nagbago ang eksena sa labas ng restaurant kung saan nagpaalam na si Juri kay Ryu. Pinag-ingat din siya ni Ryu bilang ganti. Sinabihan niya ang dalaga na mag-ingat at huwag mamatay sa susunod na round. Pagkaalis ni Juri sa park, naging seryoso ang mukha ni Ryu. Binuksan niya ang kanyang inventory para tignan ang deskripsyon ng kakaibang kristal na ibinigay sa kanya. Lumabas sa system notification na ito ay isang low rank na purple mana stone. Hindi inasahan ni Ryu na makukuha niya agad ang item na ito.
Hindi niya inakalang kay Juri pa niya ito makukuha. Itinaas ni Ryu ang Purple Mana Stone at pinagmasdan ito ng mabuti. Sinabi niya na alam niya kung ano ang item na ito, pero hindi niya inasahang sa kanya ito manggagaling. Ipinaliwanag niya na kapag ang isang player ay umabot na sa level 20, magbubukas ang isang feature na tinatawag na combination. Binibigyang daan ng feature na ito ang mga player na pagsamahin ang mga mana crystal, gaya nitong kulay lila sa kanilang mga kagamitan, para makakuha ng kakaibang skills o attributes. May 7 uri ng mana stones. Pula para sa damage, kahel para sa strength, dilaw para sa luck, at berde para sa agility. Asul para sa intelligence, at dark blue para sa defense. Binigyang diin ni Ryu na ang kulay lilang stone ang pinaka-rare sa lahat. Napakababa ng tsansa na lumitaw ito. Hindi gaya ng ibang kristal na nagpapataas lang ng partikular na attributes, pinapalakas ng purple stone ang lahat ng stats. Habang nakangiti, sinabi ni Ryu na napakaswerte niyang nakuha ang purple mana stone ng libre, isang malaking swerte talaga ito. Napagtanto niya na ang kanyang luck stat ay nadoble dahil sa bless skill. Iyon kaya ang dahilan nito? Iyon ba ang dahilan kung bakit napakaswerte ng araw niya? Gayunpaman, ang pagkikita nila ni Juri ay dahil na rin sa skill ng dalaga. Dahil 30 minuto na lang ang natitira bago mawala ang buff, gustong buksan ni Ryu ang Golden Mysterious Pouch na nakuha niya. Gusto niyang samantalahin ang kanyang nadobleng luck stat. Pero bago iyon, may dinukot si Ryu sa kanyang bulsa. Isang pakete ito na puno ng maliliit na mealworm. Habang hawak ang mga uod na may seryosong mukha, nagpatuloy si Ryu sa pagpapaliwanag. Ipinaliwanag niya na ang kanyang slaughterer skill ay nagpapataas ng kanyang stats ng 1% sa bawat kalaban na mapapatay niya, pati na ang mga insekto. Pagkatapos noon, itinapon niya ang pakete ng mga insekto sa lupa at humingi ng paumanhin ng may seryosong mukha. Pagkatapos ay sinimulan na niyang tapakan ang mga insekto. Habang patuloy siya sa pagtapak, binalitaan siya ng system tungkol sa kanyang progress. 45 kalaban ang napatay, pagkatapos ay 67, hanggang sa maabot niya ang 100 napatay, na nagresulta sa pagdoble ng kanyang stats.